Mr. Silent Channel. Kabanata 671 hanggang 700. Ang mga bituin ay nagniningning, at sa susunod na sandali, si Xinglan ay biglang nawala sa hangin. Mayroong isang nakasisilaw na bituin sa kalangitan, at ang liwanag ng bituin ay nagniningning sa mga manunood, hindi lamang sa yugto ng kompetisyon, kundi pati na rin sa buong Xingluo Stadium. Si Xu Zihang, na inapi ng isang malakas na krisis sa buhay at kamatayan, ay sumigaw ng walang pag-aalinlangan, aminin ko ang pagkatalo. Bumaba ang liwanag ng bituin mula sa langit, mula sa maliwanag ay naging mahina, si Xinglan ay nakatayo sa kawalan, tumitigil sa himpapawid 3 metro sa ibabaw ng lupa, at ang Star God Sword ay bahagyang inindayog sa kanyang kamay, natural na naglalabas ng isang piraso ng liwanag ng bituin. Ang malamig niyang tingin ay sumulyap lamang kay Xu Zihang, at pagkatapos ay lumabas at bumagsak pabalik sa lupa. Sa oras na ito, malinaw na makikita sa pamamagitan ng pag-magnify ng malaking screen na mayroon ng hindi mabilang na mga galos sa battle armor ni Xu Zihang. Crisscross. Bagamat hindi ganap na nasira ang battle armor dahil sa malakas nitong defensive power, kakailanganin ng maraming trabaho para maayos ito. Nagpumigla si Xu Zihang na bumangon mula sa lupa. Sa sandaling ito, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Battle armor master din ito, bakit ang laki ng gap ng magkabilang panig? Ang sarili kong paglilinang ay halatang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, nang nasa harap ni Xinglan, naramdaman na lang niya na wala na siyang pagkakataon. Nagpakulo ang audience. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng battle armor na lumitaw sa mga miyembro ng koponan ng Shrek Academy, at napakalakas pa rin ito. Ipinakilala na ni Fang ang pagkakakilanlan ng kapitan ng Shuzi's Aerospace Field Academy, ngunit ang kapitan na ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng kaharap si Xinglan. Ang laro ay tumagal lamang ng higit sa 10 segundo, at ito ay ganap na natapos. Mas maraming bituin ang nakikita ng madla sa kalangitan. Huminga ng malalim si Fang at nagbigay ng pangwakas na komento sa laro, ito ay isang napakalaking tagumpay. Hindi ko inaasahan na ang pinakamalakas na manlalaro sa Shrek Academy ay hindi si Kapitan Tanghulan, ngunit ang manlalarong Xinglan. Nakasuot ng battle armor, talagang nasusuka siya. Ang kanyang mga sinabi ay ganap na mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at hindi niya inaasahan na si Xinglan ay magiging napakalakas na ito ay hindi kapanipaniwala. Lumutang si Xinglan at bumaba, ang unang punto. Kasabay nito, sa battle zone, ang Shrek Academy, ang pangalawang tumayo ay si Le Zhenghao. Medyo madilim ang mukha ni Le Zhenghao, lumabas siya at naglakad papunta sa entablado ng kompetisyon. Sa panig ng Amano Academy, nahulog ito sa isang maikling panahon ng pagwawalang kilos. Kung matalo ka, napakadaling natalo ng kapitan, at ang pinakamalakas sa Amano Academy mismo ay si Kapitan Xu Zihang. Mayroong 2 battle armor master sa kabuuan, at ang isa ay hindi kasing lakas ni Xu Zihang. Paano naman itong pangalawang eksena? Ibinuka ni Le Zhenghao ang kanyang mga pakpak sa likod niya, lumulutang sa entablado. Bilang isa sa maraming Assault Spirit Warfare Masters ng Shrek Team, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa entablado mula noong natalo siya kay Long Yu at nakaranas ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, naaalala pa rin ng maraming tao ang laban nila ni Long Yu. Siya ang unang taong pinilit si Long Yu na gamitin ang Wan. Bagamat natalo siya sa laro, nagawa niyang magpatuloy sa paghaharap kay Long Yu ng napakatagal, at lubos niyang naipamalas ang kanyang sariling lakas. Matapos magtinginan sa isa't isa, sa wakas ay pinaalis ng Amano Academy ang isang miyembro ng koponan. Siya ay isang babae, hindi isang battle armor master, ngunit siya ang pinakamagandang miyembro ng Amano Academy. Ang kanilang layunin ay simple. Binalak na nilang talikuran ang larong ito. Ang isa pang one-word armor master ay mananatili sa ikatlong laro ng individual na laro. Hanggat nanalo sila sa ikatlong laro, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon. Pumunta para sa huling laro ng koponan. Siyempre, napakaliit din ng pag-asang ito. Nang makita nila ang battle armor ni Xinglan, talagang alam nila na wala silang pagkakataon sa laro ngayon. Lumapit sa entablado ang babaeng Soul Master, nakaharap sa gwapong si Le Zhenghao, bahagya siyang ngumiti. Si Le Zhenghao ay naaawa pa rin at nagmamahal sa Jade, at ang banal na espada ay bumukas, hinayaan ng babaeng Soul Master na kumapit ng 1 minuto. 2-0. Tumayo si Yuanan Yahui sa ikatlong pagkakataon, at nang makita niya ang kanyang paghakbang sa entablado, talagang desperado ang Amano Academy. Nalampasan niya ang pagkakaroon ng isang character na Battle Armor Master, at ang isa pa sa Amano Academy. Ang lakas ng Battle Armor Master ay mas mababa kaysa kay Xu Zihang. Ang resulta ay maaaring isipin. Sa 2-on-2 match, nasa stage sina XE at Xu Xiaoyan. Ang kombinasyon ng dalawa ay tiyak na hindi malakas sa maraming 2-sa-2 kombinasyon sa Shrek Academy, ngunit ang mataas na bilis ng pagpapalakas ng kontrol ay gumagawa din ng laro ng walang anumang suspense. Sa katunayan, pagkatapos matalo ng 3 1-on-1 na laro, ang laro sa likod ng Amano Academy ay isang cutscene lamang. Hindi natuloy ang laban ng team, 5-0. Matagumpay na nakapasok ang koponan ng Shrek sa nangungunang 8 ng kompetisyon ng koponan na may malakas na poster.
Pagkatapos ng laro, ang lahat sa Shrek ay hindi sinasadyang huminto, tumayo sila at bumalik sa hotel. Kung hindi sapat na makita ang buong lakas ng Shrek Academy sa individual na kompetisyon, kung gayon, sa kompetisyon ng koponan ngayon, ganap na ipinakita ng koponan ng Shrek Academy ang kanilang lakas. Sa harap ng koponan ng Amano, na maaari ring makapasok sa top 16, halos lahat ng laro ay isang napakalaking tagumpay. Tila walang tanggulan dito, at hindi ito nakakaapekto sa kanilang laro kahit kaunti. Karapat-dapat talaga itong maging koponan ng Shrek. Bigla na lang, muling pumasok ang koponan ng Shrek sa laro, at ang katotohanang nagpakita ito ng matinding lakas ay kumalat sa buong Star Luo Empire. Lalo na sa Xingluo City, naging mainit na paksa ito sa mga lansangan. Ang Shrek Academy ay lumahok sa kompetisyon ng koponan, at ang ipinakitang lakas ay hindi mahina. Ang one-word battle armor ni Ye Xinglan ay napakalakas. Sabi ni Dai Yian kay Long Yu. Kalmado ang ekspresyon ni Long Yu, so ano? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dai Yian, oo. Kaya ano? Hanggat nasa team competition si Long Yu, wala pa ring pagkakataon ng Shrek Academy. Kuya Long, okay ka lang ba? Tanong ni Dai Yian sa mahinang boses. Mula nang makipaglaban kay Tang Wulan noong araw na iyon, palaging problemado ang mood ni Long Yu. Tila natahimik ang buong tao. Umiling si Long Yu, okay lang ako, sige, magpahinga ka na rin, at maghanda para sa laro sa hapon. Mabuti. Sa harap ni Long Yu, hindi kailanman ipinagmamalaki ni Dai Yian ang ikaapat na prinsipe. Nang umalis si Dai Yian, hindi mapigilan ng mga kilay ni Long Yu na sumimangot. Siyempre hindi dahil sa laro, hindi niya pinagdudahan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng laban kay Tang Wulan noong araw na iyon, talagang pinasigla siya nito ng husto. Ang problema ay hindi kay Tang Wulan, kundi sa kanya. Gaano man kalakas ang sarili, kung ang kapangyarihang ito ay hindi mapigil, kung gaano man ito kalakas, ito ay walang silbi. Sa labanan-laban kay Tang Wulan noong araw na iyon, hindi niya nakontrol ang kanyang lakas at muntik na niyang mapatay si Tang Wulan. Sa sandaling iyon, puno ng kahibangan ang buong emosyon niya, at hindi niya ito makontrol. Hindi ito isang magandang senyales. Habang ang lakas ay patuloy na tumataas, ang sitwasyong ito ay lumilitaw ng higit at mas madalas. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipaglaban ang lahat. Gayunpaman, bilang isang Spirit Master, at isang napakalakas na Spirit Master, tiyak na umaasa siya na maibibigay niya ang kanyang buong pagsisikap na maglaro. Kung hindi, paano ko magagamit ang aking aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban? Paano ko mapapabuti ang aking sarili ng isang hakbang pa? Nitong mga nakaraang araw, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mga emosyonal na pagbabago. Hinanap din siya ni Teacher NC minsan. Pagkatapos ng larong ito, outrage siya, hindi para pagbutihin ang kanyang lakas, kundi para pagbutihin ang kanyang mental na kapangyarihan hanggat maaari. Mahirap baguhin ang kanyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang katawan. Tanging kapag pinalakas niya ang kanyang mental na kapangyarihan at kayang pigilan ang pagkabalisa ng kanyang dugo kapag siya ay marahas, makakamit niya ang epekto ng pagkontrol sa kanyang sariling kapangyarihang panlaban. Ginagawa niya ito sa lahat ng mga taon, ngunit ang lakas ng Mountain Dragon King ay pisikal at espiritual na hindi masyadong maganda. Maraming mga pamamaraan ang ginamit, kabilang ang mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, pati na rin ang mga advanced na pamamaraan ng paglilinang, ngunit ang epekto ay karaniwan. Hanggang ngayon, ang kanyang mental power ay kakapasok lang sa Spirit Sea Realm. Sa kanyang 6-ring cultivation base, ang espiritual na antas ng Linghai Realm ay hindi masyadong mataas. Sa panahon ng retreat na ito, binigyan siya ni NC ng Death Order, at kung hindi niya maabot ang spiritual cultivation level ng Lingyuan Realm, hindi siya papayagang muling pumasok sa bundok. Naunawaan din ni Long Yu ang kahulugan ng guro. Ito ang treasure na dala ng nasa itaas, at ang hindi makontrol na makapangyarihang puwersa ay lubhang nakakatakot. Maging ang imperyo ay magkakaroon ng ilang mga bawal laban sa kanya. Kailangan talaga niyang magsumikap para pigilan ang sarili, ngunit kapag naisip niya ang pagsusumikap, sumakit ang ulo niya. Kung ikukumpara sa mabilis na paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa at linya ng dugo ng isang tao, ang paglilinang ng espiritual na kapangyarihan ay talagang napakahirap. Nagpatuloy ang kompetisyon ng koponan, at walang duda na ang Monster Academy ay nakapasa din ng maayos sa unang round. Wala pa ring suspense sa susunod na second round. Sa individual na kompetisyon, nagpadala pa rin ang Shrek Academy ng kombinasyon ng Ye Xinglan, Yuan Enyahui at Le Zhengguo. Sa double match, naglaro sina Le Zhengguo at Yuan Enyahui. Bagamat mas malakas ang kalaban kaysa sa Amano Academy, 4 na laro pa rin ang solusyon sa laban, 5-0, wawalis sa kalaban. Ito ay hindi sa antas ng kompetisyon ng koponan sa lahat. Totoo rin ito para sa Monster Academy, ang dalawang kolehiyo ay parehong pumasok sa nangungunang 4. Walang alinlangan, para na silang nagtakda ng kota para sa finals. Sa finals, nabangga ng koponan ng Shrek na wala si Tang Wulan ang koponan ng Monster Academy. Anong uri ng mga spark ang lilito? Magagawa bang pigilan ni Ye Xinglan, na humalili kay Tang Wulan at naging pinakamalakas sa koponan, ang lakas ni Long Yu? Ito ang mga highlight na inaabangan ng mga manunood. Naging maayos ang semifinals.
Tulad ng para sa koponan ng Shrek, ang sitwasyon sa paglalaro ay nanatiling pareho, ngunit ang pagkakasunod-sunod ng paglalaro ay bahagyang nabago, at matagumpay na nakilala ni Ye Xinglan ang pinakamalakas na manlalaro ng kalaban. 5-0. Walang suspense sa tatlong magkakasunod na laro para umabant sa 5-0. Hindi nabigo ang koponan ng halimaw. Nang walang Long Yu na naglalaro, umaasa sa kombinasyon ni Dai Yan, Sumo, Lin San at Walantang at Ye Ji, umabant din sila sa final na may markang 5-0. Ang kompetisyon ay aabuti ng isang araw na pahinga, at pagkatapos ay ang panghuling labanan ng kompetisyon ng koponan. Ang koponan ng Shrek ay naglaro laban sa koponan ng Monster Academy. Ang lahat ng isang biglaang, ang kompetisyon ng koponan, na hindi itinuturing na mataas na itinuturing, ay naging pokus ng mainit na talakayan. Inaasahan ng lahat ang ganap na banggaan na ito ng dalawang kolehiyo. Ang sumpa ng koponan ng Shrek ay mas mababa kaysa sa individual na laban. Kung sakaling matamaan ng gusto ang kapitan, nagawa pa rin nilang mag-regroup, sumali sa mga kompetisyon ng koponan, at makakuha ng napakagandang record. Grupo ito ng mga begets na 15 taong gulang pa lang. Naglaro na sila ng estilo ng Shrek Academy at ipinakita ang kapangyarihan ng Shrek sa lahat ng tao ng Star Luo Empire. Isipin mo na lang, kung ang naturang team ay makabangga sa kasalukuyang Monster Academy team makalipas ang 5 taon, ano kaya ang mangyayari? Sino ang nang-ahas na sabihin na wala sa kanila ang makakaabot sa taas ni Long Yu? Kaya naman, para sa mga kabataang ito, unti-unting nabago ng mga tao ang kanilang kaisipan mula sa panimulang makitid na nasyonalismo. Ang malalakas na kalaban ay kadalasang nakapaglalabas ng lakas ng sariling panig. Napakapalad nila na si Long Yu ang mainstay sa Monster Academy. Kung hindi dahil kay Long Yu, malamang na ang sitwasyon sa laro ay hindi magiging kung ano ito ngayon. Pero kahit na ganoon, inaabangan nila ang huling banggaan ng dalawang panig. Sa mata ng maraming matinong tao, ang larong ito ay walang kahulugan na manalo o matalo. Ang higit na kahalagahan ay maaaring ito ang pinakakapanabik na koponan sa isang siglo. Ang isang larong tulad nito ay makikita minsan sa isang buhay, at maaari mo pa ring pag-usapan ito pagkatapos ng ilang dekada. Xingluo Royal Hotel. Wala pa ring balita, hindi na bumalik si Tang Wulan. Tila tuluyan na siyang nawala, at walang balita. Pati si Makino. Ang lahat ay hindi sinasadyang natuklasan na tuwing umaga, sina Kailaw at Wu Changkong ay aalis ng hotel ng maaga sa umaga at babalik ng huli. Gayunpaman, hindi pa rin sila nagbabalik ng anumang balita na may kaugnayan kay Tang Wulan. Gabi-gabi, tatayo si Guyu sa pasukan ng Wu Changkong at maghihintay, hanggang sa bumalik siya, umiling siya sa kanya, at tahimik itong bumalik sa kanyang silid. Walang isinilang, walang bangkay na nakikita sa kamatayan. Pero at least, may pag-asa. Kailangan natin ng paniniwala. Umupo si Exi sa hapagkainan at biglang binasag ang katahimikan ng kanyang mga kasama. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang lahat. Mataimtim na sinabi ni Exi, kung mapapanalo natin ang huling kampyonato bukas, siguradong babalik ang kapitan ng ligtas. Ito ay isang paniniwala at isang haka-haka sa parehong oras, ngunit ang lahat ay tumango ng sabay-sabay. Siguradong babalik siya ng ligtas, siguradong babalik siya. Huminga ng malalim si Guyu at sinabi sa malalim na boses, magpaplano ako ng mga taktika bukas. Para matalo ang kalaban, hindi lang swerte ang kailangan natin, kundi pati na rin ang mga kasanayan. Sa one-on-one match, maglalaro sina Xinglan, Ai at Yuanan. Kailangan nating magsumikap para mapanalunan ang dalawa pang laro nang wala si Long Yu. Kumuha ng 2-1 na resulta at manguna. Sa larong dalawa si Yun, si Xing, si Wun, Aifang. Ang kalaban ay may dragon na lumabas sa labanan, gumawa ng inisyatibo na umamin ng pagkatalo at hindi sumunod sa panghuling kompetisyon ng koponan, ito ay natapos sa isang labanan. Pagkasabi nito, huminto siya saglit, at pagkatapos ay sinabi sa isang hindi pangkaraniwang matigas na tono, ipaubaya mo ito sa akin. Hahawakan ko siya hanggat maaari. Sa panahong iyon, kailangan mong talunin ang iba sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay magtutulungan tayo para harapin si Long Yu. Ang mga tiyak na taktika ng koponan, tayo ay ganito. Sa madaling araw, nang ang unang sinag ng sikat ng araw ay bumagsak sa Xingluo City, ito ay naglalarawan na ito ay isang maaraw na araw. Ang maliwanag na sikat ng araw, asul na kalangitan, at paminsan-minsan ang ilang puting ulap tulad ng nyebe, ang kalangitan ay maaliwalas at ang mga ulap ay magaan, madaling bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng pagre-refresh at pagre-refresh. Ang Xingluo City ngayon ay mas masigla. Wala masyadong tao sa mga lansangan, karamihan sa kanila ay nananatili sa mga bahay at hotel, naghihintay ng team competition na matatawag na War of the Century. Tanging ang 12-12 ng mga kalye sa paligid ng Xingluo Stadium ay hindi na tinatablan at siksikan na. Nagtitipon ang mga tao sa paligid ng malaking stadium. Higit sa kanila, gusto lang nilang makarinig ng ilang tagay. Mayroon ding ilang mayayamang tao na magkahawak kamay na puno ng mga banknotes, sinusubukang humanap ng mataas na presyo ng admission ticket, kahit na makikita sa loob. Ang isang lugar na nakatayo ay mabuti din. Walang alinlangan, para sa opisyal ng Star Luo Empire na si Lei ay nagsabi, ito ay isang napakamatagumpay na kompetisyon.
Sa pamamagitan ng turismo, pagsusugal, at kita sa tiket, kumita ito ng malaki. Para sa laro ngayon, maging ang maharlikang pamilya ay puno ng interes, ngunit kahit na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya na hindi pa nakakakuha ng mga tiket ng maaga, nagiging napakahirap na makahanap ng mga tiket pansamantala. Ang hirap makakuha ng tiket. Nang umupo si Dai Tianling sa rostrum, nakaramdam siya ng kaunting sigasig. Hindi pa nga niya napigil ang matawa, dahil bigla siyang sinuwerte na siya ang emperador, may tiket man siya o wala, andito pa rin ang upuan niya. Ito ang pakinabang ng kapangyarihan. Inaasahan ko talaga na ang koponan ng Shrek ay maaaring gumanap ng mas mahusay. Ang Shrek Academy ay talagang nararapat na maging Shrek Academy. Kung titingnan ang lakas ng mga kabataang ito na 15 taong gulang pa lamang, maiisip na kung gaano kalakas ang Shrek Academy. Kung maaari, gusto ko talagang bumalik sa aking bayan upang makita ang Dao Luo Continent, upang makita ang orihinal na Star Luo City. Tingnan din ang pagkakaroon ng Shrek Academy, na kilala bilang unang akademya sa Dao Luo Continent, marahil, ito talaga ang nangungunang akademya sa Dao Luo Star. Kung ikukumpara sa Monster Academy, kung tutusin, mas mababa pa rin ito sa init at ulan. Maaga rin dumating si Dean NC. Ngayon, siya ay mukhang napakalma, ngunit paminsan-minsan ang kanyang mga mata ay naaanod sa direksyon ng digmaan zone. Nag-aalala pa rin siya tungkol kay Long Yu. Kung mahina ang koponan ng Shrek, hindi siya mag-aalala, dahil hindi na kailangan ni Long Yu na gumamit ng anumang lakas, at natural na walang magiging problema. Gayunpaman, ang lakas ng koponan ng Shrek ay malayo sa orihinal na paghatol. Sa ganitong mga kalagayan, imposible para kay Long Yu na manalo sa kalaban ng hindi nagpapakita ng kanyang lakas. Ngunit kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas, malamang na hindi makontrol ni Long Yu ang kanyang sarili at maging isang dragon na baliw. Sa oras na iyon, siya ay talagang nakakatakot. Kung may anumang problema kay Shrek, marahil ito ay talagang magdulot ng direktang banggaan sa pagitan ng dalawang kolehiyo. Kung ikukumpara sa pag-aalala tungkol sa mga problema sa pagitan ng Dao Luo Continent at Xing Luo Continent, mas nag-aalala siya tungkol sa Shrek Academy. Kung tutusin, magkalayo ang dalawang kontinente. Kahit na magalit ang Dao Luo Continent dahil sa misyong ito, magtatagal ito para makapaghanda sa gusto nitong gawin, at kailangan ng higit pang komunikasyon. Hiwalay ang dagat, at kung sino man ang lumalaban sa malayo ay malaking problema. Pero iba ang Shrek Academy, maraming malalakas na tao doon, kaso kumilos sila dahil dito. Pagkatapos, haharapin ng Monster Academy ang isang matinding pagsubok. Iyon ay isang grupo ng mga nilalang na nakatayo sa tuktok ng piramide ng mundong ito. Sa makatuwid, handa na siya para sa laro ngayon. Kapag hindi na siya makontrol ni Long Yu, dapat siyang bumaril kaagad sa halip na mag-alinlangan tulad ng araw na iyon. Maaaring napakabangis at maswerteng si Tang Wulan, at alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Long Yu. Nang tumuntong ang paa na iyon, si Tang Wulan ay hindi namatay sa lugar, siya ay patay pa rin. Ngunit kahit na ganoon, sa ganoong matinding pisikal na pinsala, kahit na ang isang titled Dao Luo level Healing Spirit Master ay maaaring hindi ito mailigtas. Ang ikinagulat niya ay ang Muya-din na kumuha kay Tang Wulan ng araw na iyon. Hindi pa rin niya maisip kung sino iyon. Ngunit ang lakas na ipinakita ni Makino sa oras na iyon ay labis na ikinagulat niya. Wala siyang kumpiyansa na talunin ang kanyang kalaban, ngunit ang puntong ito ay sapat na para mabigla ang buong Star Luo Continent. Alam mo, si NC ay kinikilala bilang numero 1 powerhouse sa Xingluo Continent. May isang oras pa bago ang laro, at mayroon ng mga punong upuan sa Xingluo Stadium. Napakasigla ng eksena. Maaga ding dumating si Fanger, handang umintindi. Sa laro ngayon, para sa kaligtasan ng mga manlalaro sa magkabilang panig, espesyal na inayos ng opisyal ang 4 na referee, na lahat ay pinamagatang Dao Luo level powerhouses. Kasabay nito, sadyang sinabi ng Royal Family sa Dao Luo Mainland Federation Mission na hindi na mauulit ang sitwasyon sa araw na iyon. Hindi pa nagsisimula ang laro, at napuno na ng tensyon ang mga manunood. Maraming mga manunood ang kumukuha ngayon ng pagkain at tubig upang mapunan ang kanilang lakas, baka wala ng oras para kumain at uminom pagkatapos magsimula ang laro. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang larong ito, ngunit lahat sila ay hindi sinasadya na umaasa na ang larong ito ay tatagal hanggat maaari. Halika! Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at tumingin ang mga manunood sa direksyon ng war zone. Ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay pumasok sa field halos harap at likod. Ang berdeng uniforme ng paaralan ng Shrek Academy at ang pulang uniforme ng paaralan ng Monster Academy ay bumuo ng isang napakatalim na kaibahan. Walang intersection ng mga manlalaro sa magkabilang panig, ngunit mabilis na isa-isang pumasok sa playing field at naupo para magpahinga sa kani-kanilang lugar. Sa Monster Academy, pinamumunuan ang Dragon King Long Yu, na sinusundan ni Tiger King Dai Yan, Feng King Lin San, Fox King Sumo, Wolf King Hualantang, Tower King Ye Ji, Shadow King Teng Teng, at Spirit King Dai Yuner. Narito ang 8 hari sa langit. Aspeto ng koponan ng Shrek. Walang laman ang unang upuan, at pagkatapos ay Guyu, Ye Xinglan, Yuan Enyahui, Le Zhenggayo, Exi Exi, Shu Xiaoyan, Shu Lizi. 7 tao. Halatang medyo hindi mapakali ang emosyon ng 7 tao ngayon.
Pagdating nila sa playing field, kumikislap ang kanilang mga mata sa nakakasilaw na kinang, at ang kanilang momentum ay mas trahedya. Maging ang mga kalaban ng Monster Academy ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Pinaikit ni Sumo ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, "Natatakot ako na ang Shrek Academy ngayon ay hindi masyadong madaling pakitunguhan. Mangyaring mag-ingat mamaya." Oo, maliban kay Long Yu, bahagyang tumanggo ang iba. Kung ikukumpara sa karaniwang pagtakas, si Dai Yuner ay tila napakalmado. Mula nang mawala ang personal na pinsala ni Tang Wulan sa personal na laban noong araw na iyon, medyo nanlumo ang kanyang kalooban. Nagulat siya nang malaman niya na pagkatapos niyang mapanood ang buhay at kamatayan ni Tang Wulan sa ilalim ng pag-atake ni Long Yu, tila hindi siya gaanong naging masaya. Paminsan-minsan ay nag-flash sa isip niya ang itsura ng gwapong iyon. Kahit na siya ay napupuot, hindi siya nagkasala ng kamatayan. Gayunpaman, hindi niya masisisi si Long Yu, pagkatapos ng lahat, sumisigaw siya na linisin si Tang Wulan. Pero, may problema ba talaga ang lalaking iyon? Mamatay na lang ng ganito. Hindi pa niya nakikita si Tang Wulan hanggang ngayon, at ang kanyang kalooban ay lalong nanlumo. Sa loob lang ng ilang araw, mukhang lumaki na siya. At least, na-realize niya kung gaano siya kaka-precious dati. Mga natatanging panauhin, kaibigan, at manunood. Maligayang pagdating sa lahat sa Xingluo Stadium. Naniniwala akong matagal na ninyong inaabangan ang kompetisyon ngayon. Ito ang final ng koponan ng Mainland China Youth Advanced Soul Master Elite Competition ngayong taon, at kasabay nito, dalawa rin ito. Ang banggaan ng pinakamalakas na akademya sa mainland. Mula sa dulo Contino Academy sa mainland. Kontinente. May kaunting pananibik sa boses ni Fanger. Bakit hindi niya anabangan ang larong ito sa mahabang panahon? Susunod, pakiusap, kamahalan. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, lahat ng mga manunood ay nagulat. Nais bang magsalita ng iyong kamahalan? Hindi pa ito nakita sa mga nakaraang laro. Tumayo si Dai Tianling at sinilip ang Xingluo Stadium. Biglang tumindig ang lahat ng mga manunood, kinuyam ang kanilang mga kanang kamay at ipinatong ang mga ito sa kanilang mga dibdib. Ito ang kanilang paggalang sa kanilang emperador. I am very happy to be able to witness such game. Sa sandaling ito, excited din ako gaya mo. Isa rin akong audience na naghihintay ng magandang laro. Nakangiting sabi ni Dai Tianling. Ang dahilan kung bakit gusto kong magsabi ng ilang salita ay higit sa lahat ay dahil sa mga inaasahan ng larong ito. Ang Monster Academy at Shrek Academy ay kumakatawan sa ating Star Luo Continent at sa ating bayan, ang Dao Luo Continent, ang pinakamalakas na akademya. Sana ay magkakaibigan ang dalawang panig. Ang una at ikalawang batayan ng laro, upang magsagawa ng laro ngayon, ito ang magiging pinakamahusay na palitan ng gantimpala. Tagumpay, bawat isang contestant ay makakakuha ng isang kayamanan na makakatulong sa iyong pagbutihin ang iyong cultivation. Kasabay ng anunsyo ni Dai Tianling, saglit, umalangaw ang mga tagay na parang alon sa karagatan sa Xingluo Stadium. Si Dai Tianling ay may napakataas na katayuan sa puso ng mga tao. Mula nang siya ang maging trono, siya ay nagsumikap na pamahalaan ang imperyo ng maunlad. Walang pagkakataon ng mapang Apong Green Skull Rebellion Organization. Maaari lamang itong magtago sa masalimuot na lupain at magtagal. Kilala bilang master ng henerasyon. Sabay-sabay na naglakad ang apat na referee papunta sa gitna ng entablado ng kompetisyon, at sinabi ng unang elder sa malalim na boses, mangyaring pumunta sa entablado para sa mga kalahok sa unang laro ng magkabilang panig. Dahil ito ang pangwakas, ang lahat ay kailangang maging mas mahigpit, at isang partisyon ay mabilis na itinaas sa battle zone sa pagitan ng dalawang panig. Sa ganitong paraan, walang paraan upang makita kung sino ang kalaban sa unang pagkakataon at gumawa ng mga naka-target na kaayusan. Maaaring ay insulate ng partition ang lahat ng kakayahan sa paggalugad ng kaisipan. Ang mga mata ng madla ay nakatuon lahat sa gilid ng battle zone, maging ang mga matataas na antas sa podium ay walang pagbubukod. Sa unang laro, sino ang makakalaban nito? Sa panig ng Shrek Academy, ang unang tumayo ay ang may-ari ng Star God Sword Martial Spirit, at sa parehong oras ang nag-iisang manlalaro na may buong set ng one-word battle armor, si Ye Xinglan. Nang tumayo si Ye Xinglan, agad siyang nagdulot ng tunog ng paghanga. Sa panig ng Monster Academy, ang unang tumayo ay si Sumo, ang Fox King na si Sumo. Ikatlo sa 8 Heavenly Kings, minsang natalo sa Fox King ni Tang Wulan. Magkasabay na lumabas sa waiting zone ang magkabilang panig at dumiretso sa direksyon ng yugto ng kompetisyon. Hindi man lang tumingin si Ye Xinglan sa direksyon ni Sumo. Para sa kanya ay wala itong saysay sa kanyang kalaban. Humakbang pasulong si Sumo, at sabay silang umakyat sa entablado. Ang unang laro ay tungkol sa moral at ito ay napakahalaga para sa magkabilang panig. Nang makita niyang ang kalaban ni Ye Xinglan ay si Ye Xinglan, hindi napigilan ni Sumo na makaramdam ng kagilahil-alas. Kung hinati ayon sa lakas, kahit na hindi naglaro si Long Yu sa unang laro, dapat ay si Dai Yian. Ngunit si Dai Yian ang ikaapat na prinsipe ng imperyo. Kung matalo siya sa unang laro, ito ay isang malaking dagok sa kanya. Sa makatuwid, ang pagkakasunod-sunod ng hitsura na inayos ng Monster Academy ay ang Sumo, Dai Yian, Long Yu,
ang nangungunang tatlong makalangit na hari na lumahok sa unang tatlong laro, hindi masasabi na ang Shrek Academy ay hindi binabaliwala. Tumingin si Ye Xinglan kay Sumo sa dikalayuan na walang laman. Tiningnan din siya ni Sumo na may nakakapasong mga mata. Nagtama ang mga mata ng magkabilang panig, at tila may mga spark na nagbabanggaan na hindi nakikita. Ang apat na referee ay sunod-sunod na umatras sa gilid ng entablado, at magsisimula na ang labanan. Napanood ni Ye Xinglan ang laban ni Tang Wulan at Sumo, at naaalala pa rin niya ang mga kakayahan ni Sumo, ang hari ng Fox, si Sumo na nagtataglay ng martial spirit ng Nine-Tailed Fox. Mayroon ding dugo ng Nine-Tailed Fox. Ang kanyang sariling lakas ay napakalakas, na may 5 halo na kasanayan, kontrol at pag-atake sa isa. Pinag-aralan din ng Monster Academy ang sitwasyon tungkol kay Ye Xinglan. Walang alinlangan na ang espiritu ng uri ng bagyo ay isang taybak, at ang kapangyarihan ay napakalakas. Ang salitang, Four Rings, Fighting Armor Master ay ang salitang, Spirit Alloy, Fighting Armor Master. Ang kanyang sariling lakas ay napakalakas. Ang pinakamagaling niya ay ang frontal attack, at ang control niya sa swordsmanship ay umabot na sa pinakamaliit na level. Sa sandaling natalo kay Tang Wulan, hindi niya minamaliit si Ye Xinglan. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Kasunod ng anunsyo ng referee, ang unang laro ng finals ng koponan, ang Star God Sword Ye Xinglan, ay naglaro laban sa Fox King na si Sumo. Ang mga mata ni Sumo ay kumislap, at ang kanyang katawan ay tila naging ilusyon sa isang iglap. Pagkatapos ay nakita ng mga manunood na lumitaw ang 5 malalaking buntot ng Fox mula sa kanyang likuran, dahan-daang umiindayog, at 5 spirit ring ang tumaas ng naaayon. Ang unang singsing ng espiritu ay umalingaw-ngaw sa sandaling ang espiritu ay pinakawalan. Mula sa pagpapakawalan ng espiritu hanggang sa pagpapakawalan ng kakayahan ng espiritu, ito ay halos mad-alien. Ito ay tila isang simpleng proseso, ngunit ito ay talagang isang napaka-high-end na pamamaraan. Si Ye Xinglan, tulad ng dati, ay mabilis na tumakbo patungo kay Sumo. Isang puting halo ang dam-alloy sa lupa, ito ang unang espiritong kakayahan ni Sumo, ang mabagal na halo. Ang epekto ng mabagal na halo na ito minsan ay naging sanhi ng pananakit ng ulo ni Tang Wulan. Ngunit habang nakaharap sa halo, hindi huminto si Ye Xinglan, nagmamadali pa rin patungo sa kabilang panig. Isang maliit na liwanag ang sumilay sa katawan ni Sumo, nanginginig ang kanyang mga kamay, ang mga piraso ng battle armor ay lumipad palabas, kumalat sa hangin at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang katawan. Matapos hugasan ang mga aral ng labanan kay Tang Wulan, pinili niyang magsuot ng battle armor sa simula pa lamang ng araw na ito. Hindi ka masyadong agrabyado sa pagkatalo tulad ng araw na iyon. Bago magsimula ang laro ngayon, handa na si Sumo na ipaglaban ang laban ngayon, at sa anumang kaso, kailangan niyang gumamit ng tagumpay para bigyang katwiran ang kanyang sarili. Ang battle armor ay sumasaklaw sa buong katawan, ang kanyang battle armor ay ganap na puti, at ang puting battle armor ay umaalingaw-ngaw ng isang malabong maraming kulay na pattern, na mukhang napakarilag, at may kaunting aura. Ang helmet ay mas malaki kaysa sa pangkalahatang sandata ng labanan, ganap na natatakpan ang ulo, at mayroong isang nakasisilaw na hiyas sa gitna ng helmet. Bilang isang control-type war spirit master, ang mental power ay napakahalaga, at ang kanyang battle armor ay may napakalakas na pagtaas sa kanyang mental power. Ang pag-atake at pagkatalo ni Tang Wulan sa araw na iyon ay dahil din sa kanyang battle armor mismo ay hindi ang pinakamahusay sa depensa. Sa sandali ng upper body ng battle armor, ang mabagal na halo na nailabas na niya ay biglang lumiwanag, mula sa orihinal na sakop na 50 metro ang lapad, bigla itong tumaas ng ilang beses, at direktang binalot si Ye Xinglan na humakbang. Naapektuhan, bumagal ang bilis ni Ye Xinglan. Ngunit sa sandaling ito, nagliwanag din si Ye Xinglan ng kaunting liwanag ng bituin, at ginamit na ng kabilang partido ang battle armor, syempre hindi siya magdadalawang isip. Kumislap ang figure ni Ye Xinglan, at ang tao ay nasa ere na. Pagkatapos, muling namukadkad ang isang maliit na liwanag ng bituin na maraming beses nang lumitaw. Sword God Star. Ang unang kakayahan ng espiritu. Agad na pumutok ang bilis ni Ye Xinglan, ang mga tao sa himpapawid, ang tao at ang espada ay nagkakaisa, at ang distansya na 100 metro ay halos isang maikling tagal ng panahon. Diretso sa harap ng kalaban. Umabot na ba sa antas na ito ang kanyang pagiging espada? Nang makita ang liwanag ng espada na lumaki sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Sumo na mabigla. Sa nakaraang laro, si Ye Xinglan ay hindi gumamit ng ganoong kasanayan sa pagsasama-sama ng mga espada. Palaging itinatago niya ang kanyang lakas. Bagamat nagulat sa kanyang puso, hindi naman mabagal ang reaksyon ni Sumo. Sabay-sabay na nagniningning ang pangalawa at pangatlong spirit ring sa kanyang katawan. Ang pangalawang kakayahan ng espiritu, ang kapangyarihan ng espiritu ay nagtanggal ng halo. Maaaring tumaas ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ng kalaban. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, ang pagbabalikwas ng halo, ito rin ang pinakamalakas na kakayahan ng espiritu ni Sumo. Anuman ang uri ng pag-atake, hanggat hindi ito lalampas sa pinakamataas na limitasyon na kanyang kayang tiisin, madali itong mababaligtad. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago si Ye Xinglan.
Sa sandaling ang liwanag ng bituin ay malapit ng mabangga sa baligtad na halo, ang liwanag ng bituin ay biglang sumikat at sumugod ng 5 metro pataas, na gumuhit ng kakaibang arco sa kalangitan. Umiwas. Talagang kinokontrol niya ang pagkakaisa ng katawan at espada sa ganoong lawak. Pagkatapos ay nakita ni Sumo ang isang mas nakakatakot na eksena, biglang kumalat ang liwanag ng bituin, at malabo nitong makita na ang pang-apat na spirit ring sa katawan ni Ye Xinglan ay kumikinang ng maliwanag, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga pagsabog ng bituin. Gayunpaman, ang direksyon ng pagsabog ay hindi nakatutok kay Sumo, ngunit lumipad patungo sa reversal halo na dumaan sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi maganda. Nagulat si Sumo. Kapag hindi nawala ang reversal halo, hindi na magagamit ang pangalawang reversal halo. Ang pang-apat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag ng halos walang pag-aalinlangan, at ang buong katawan ng tao ay nahulog sa napakaitim na itim sa isang iglap. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga ilaw ng espada ay bumagsak ng direkta sa kanyang harapan at sumisid sa nilamon na itim na mundo. Samahan si Sumo at bumagal ng kaunti, ang mga sword light na ito ay direktang babagsak sa kanya. Ang ginamit ni Ye Xinglan ay ang sariling reversal halo ni Sumo. Natagpuan niya ang pinakamagandang anggulo para makabalik si Jian Xingyu pagkatapos mahulog sa reversal halo, at ang object ng rebound ay nakakagulat na direksyon ni Sumo. Kung hindi lang ginamit ni Sumo ang Devouring Aura sa tamang panahon, siya ay nasa malaking problema ngayon lang. Iyon ang Sword Star Rain pagkatapos nadagdagan ng Battle Armor. Mukhang inaasahan na ni Ye Xinglan ang tugon ni Sumo. Niyugyug niya ang kanyang katawan, at sunod-sunod na sword lights ang tumaas sa kalangitan. Ang 13 sword lights ay naging napakalaking Star God Sword sa kalagitnaan ng hangin. Si Ye Xinglan ay kumilos ng mag-isa. Nagsanib ang huling liwanag ng espada. Ang Star God Sword ay nagvolley sa kalangitan, ang dulo ng espada ay nakatutok pababa, at sa isang iglap, isang maliit na bituin ang sumabog sa hilt ng espada. Bumagsak mula sa langit sa isang iglap. Ang bilis ng pag-atake ni Ye Xinglan ay masyadong mabilis, at ang Sword Star Rain ay hindi pa natatapos. Ang hawakan na ito ay may nakakatakot na pamimilit, na parang ang malaking Star God Sword na malapit ng tumusok sa buong mundo ay umabot sa ulo ni Sumo. Umabot na ba sa ganoong lawak ang aplikasyon ng Wan? Kasabay ng pagbagsak ng Star God Sword, ipinakita rin ni Sumo ang kanyang makapangyarihang lakas bilang ikatlong ranggo na 8 makalangit na hari ng Monster Academy. Ang mga bilog ng liwanag ay biglang namukadkad mula sa kanya, at ang 5 singsing ng espiritu ay sabay-sabay na lumiwanag tulad ng isang tanglaw na sinindihan. Ang 5 maliwanag na sinag ng liwanag ay tumaas, at ang orihinal na paglunok ng halo ay biglang lumaki. Ang unang halo, puti, mabagal na halo. Ang ikalawang halo, makulay, ang espiritu kapangyarihan killed off ang halo. Ang ikatlong halo, madilim na berde, ay binabaligtad ang halo. Ang ikaapat na halo, itim, ay nilalamon ang halo. Ang ikalimang halo, ginto, isang halo ng pagkawasak. Ang 5 singsing ng espiritu at ang 5 kakayahan ng espiritu ay natunaw sa isang iglap, naging isang malaking bagyong buhawi na pumailan lang sa kalangitan. Ang panghihina at pag-atake ng 5 magkakaibang katangian ay sumambulat kaagad. Sa simula, si Tang Wulan ay nahaharap sa gayong pag-atake noon, at sa wakas ay umasa sa epekto ng pagsupil sa linya ng dugo upang talunin si Sumo. Walang alinlangan, si Ye Xinglan ay walang kakayahan ng dugo na sugpuin si Sumo, ngunit mayroon siyang mas maraming sandata sa labanan. Ang higanteng espada na nahulog mula sa langit ay hindi huminto kahit kaunti, at direktang bumulusok sa malaking puyo ng tubig. Biglang nag-apoy ang madilim na puyo ng tubig ng kaunting gintong liwanag, pagkatapos ay alas 10, 100 oras. Kung ang pag-atake ni Sumo ay isang black hole sa nakaraang sandali, pagkatapos ay sa susunod na sandali, ang kanyang puyo ng tubig ay tila naging isang kalawakan. Boom! Ang matinding pagbabago-bago ng enerhiya ay naging isang nakakatakot na bagyo. Ang 4 na referee na nakatayo sa paligid ay walang kamalay-malay na humakbang pasulong bago ang banggaan sa pagitan ng 2 panig, handang kumilos anumang oras. Sa oras na ito, kailangan niyang i-deploy ang sarili niyang mga panlaban upang labanan ang kakilakilabot na agos na damaloy patungo sa kanyang mukha. Ilang saglit na kumikislap ang liwanag sa kalasag ng mesa ng kompetisyon, na parang anumang oras ay masisira. Ang 2 figure ay pinaghiwalay, ang gininto ang liwanag ay kumislap, si Ye Xinglan ay unti-unting lumapag, ang Star God Sword sa kanyang kamay ay nasa likod niya, at may mahinang pagkislap ng liwanag sa kanyang katawan, na dahil sa negatibong enerhiya ng kalaban. Hindi rin komportable si Sumo, dahil may helmet siya, at hindi niya makita ang kanyang mukha sa oras na ito. Gayunpaman, malinaw na nakikita ng mga tao na sa kanyang dibdib, ang isang marka ng espada ay hinayla mula sa kanang balikat hanggang sa kaliwang tiyan, ang marka ng espada ay tumagos sa sandata ng labanan, na bahagyang nagniningning sa mga bituin. Malinaw, si Ye Xinglan ay naapektuhan ng superposisyon ng kanyang 5 kakayahan sa kaluluwa, at siya ay nilaslas din ni Ye Xinglan. Nagdusa ang magkabilang panig. Nang makita ito, si Dai Yian sa waiting zone ay hindi napigil ang sumimangot. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Sumo. Ang pinakamalakas na pag-atake ni Sumo ay ang pagsasama-sama ng 5 singsing, na inspirasyon ng kanyang talento sa bloodline upang bumuo ng isang malakas na 5-ring tornado.
Sa pagtaas ng armor ng labanan, kahit na si Long Yu ay dapat maging maingat sa gayong pag-atake. Pero kung tutuusin, isa siyang control type War Spirit Master, at mas magaling siyang kontrolin. Kapag ang pinakamalakas na pag-atake na ito ay nasira ng kalaban, magkakaroon ng gulo. Tinanong ni Dai Yian ang kanyang sarili na wala siyang kakayahang ito at hindi niya kayang basagin ang kanyang buhawi ng pagkawasak, ngunit ginawa ito ni Ye Xinglan sa kanyang harapan. Upang madagdagan ang kanyang mental power, ang battle armor ni Sumo ay may limitadong defensive power. Maaaring mainam na laslasin ng espadang ito, ngunit kung uulitin muli, mahirap sabihin kung kayang ipagtanggol ito ng battle armor. Bagamat dumanas din si Ye Xinglan ng mga negatibong epekto ng Catamaran, pagtanggal ng kapangyarihan ng espiritu, paglamon, at pagsira sa mga singsing ng espiritu. Ngunit ang mga bituin sa kanyang katawan ay nagniningning sa oras na ito, at ang bawat liwanag ng bituin ay parang isang matalim na espada, na mabilis na pinuputol ang mga negatibong epekto ng mga aura na ito. Obviously, mas malakas ang kanyang battle armor sa defensive strength. Ito ay talagang isang battle armor na gawa sa espiritual na halwang metal. Sa parehong offensive at defensive na dulo, ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong battle armor, at maaari itong patuloy na mag-evolve sa hinaharap. Ito ang background ng Shrek Academy. Hindi sinasadya ni Dai Yian na naniniwala na ang Spirit Alloy Battle Armor mismo ay ang kasalukuyang paraan ng paggawa ng battle armor ng Shrek Academy. Ang Star God Sword ay dahan-daang umangat, at biglang nagbago si Ye Xinglan sa paghawak sa espada gamit ang dalawang kamay. Humakbang ang kaliwang paa niya at huminto ng kalahating hakbang. Hawak ang espada sa magkabilang kamay, itinutok niya ang mahabang espada pauilas sa ibaba ng kanyang kanang bahagi. Sa isang iglap, sumilay ang kaunting liwanag ng bituin sa kanyang katawan, at ang buong pagkatao niya ay tila naging bituin sa isang iglap, hindi gumagalaw. Ang mabilis na paghinga ni Sumo na nakatago sa ilalim ng battle armor ay maririnig lamang ng kanyang sarili. Ito ay masyadong malakas, at ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas. Hindi nabasag ng sword ang battle armor tulad ng iniisip ni Dai Yian. Sa katunayan, ang kanyang battle armor ay dumanas na ng matinding trauma dahil sa kagustuhang agawin ito, at sa maikling panahon, ito ay nasira na. Ang malupit na layunin ng espada na iyon ay direktang tumagos sa kanyang katawan, nagngangalit sa kanyang katawan. Bilang isang control type War Spirit Master, ang katawan ni Sumo ay hindi gaanong malakas kaysa sa assault type War Spirit Master. Sa oras na ito, maaari lamang siyang umasa sa kapangyarihan ng espiritu ng antas ng hari ng kaluluwa upang pilitin na pigain ang layunin ng espada, na gustong pisilin ito. Hindi kasama. Gayunpaman, ang sword intent ni Ye Xinglan ay katulad lang ng essence, at lahat ng madadaanan niya ay may malakas na kapangyarihang mapanirang. Kung kaya niyang huminahon, at malulutas niya ito gamit ang kanyang cultivation base, ngunit kaharap ang makapangyarihang Ye Xinglan sa kanyang harapan, paano niya malulutas ang sarili niyang mga problema ng tuloy-tuloy? Malinaw, alam ni Ye Xinglan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, kaya tumayo siya roon upang makakuha ng momentum sa oras na ito. Habang nagkakaroon ng momentum, lahat ng negatibong epekto sa kanyang katawan ay nawala, ngunit ang kanyang aura ay patuloy na bumubuti ng mga geometric na multiple. Nalaman ang momentum ni Ye Xinglan mula sa labanan ni XCXA. Sa proseso ng pag-iipon ng momentum, pinagsama niya ang kanyang momentum, sword intent, spirit power, at battle armor. Tumugon sa distansya ng mga bituin sa pamamagitan ng armor ng labanan, at gumamit ng panlabas na puwersa upang mapabuti ang sarili nito. Sa ganitong estado, si Ye Xinglan ay agad na maglulunsad ng counterattack hanggat siya ay inaatake. Upang harapin siya sa ganitong estado, mas maaga kang aatake sa kanya, mas mabuti, at kapag huli na, malamang na makatagpo ka ng tibak ng kakilakilabot pagkatapos makakuha ng momentum. Pero ang ganda talaga ng timing niya. Noong una siyang nakakuha ng momentum, nakikipaglaban pa rin si Sumo gamit ang sword intent na naiwan niya sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay nagawa niyang sugpuin ito, ang Star God Sword na nasa kamay ni Ye Xinglan ay naging maningning na ginto, ang kaunting liwanag ng bituin sa kanyang katawan ay bahagyang nabuo ang isang mapa ng bituin, at ang hangin ay bahagyang na-distort dahil sa nakakatakot na presyon. Ang asul ni Sumo ay nagbago ng husto, at naramdaman niya na ang espadang ito ay hindi kailanman magiging mas mahina kaysa sa nakaraang espada na nahulog mula sa langit. Sa kontrol ni Ye Xinglan sa Star God Sword, ang suntok na ito ay malamang na mahulog sa parehong lugar sa kanyang katawan. Kung iyon ang kaso, ang kanyang sandata sa labanan ay agad nababagsak, at kasabay nito, malamang na magkakaroon ito ng kanyang sariling katawan. Bilang isang control system War Spirit Master, ang utak ng team. Kahit na labis na nag-aatubili si Sumo, kailangan niyang aminin na ang lakas ng kalaban sa kanyang harapan ay higit sa kanya, at ang kanyang layunin sa espada ay napakalakas na ngayon lang niya siya nakita sa kanyang buhay. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Sinabi ang tatlong salitang ito na medyo nahihirapan. Ang liwanag ng espada ay kumikislap at naglaho, na parang na-trigger, ngunit ito ay dumaan sa Sumo. Ang liwanag ng espada ay direktang pumutol ng 100 metro at damapo sa Soul Guide Shield, na nagdulot ng sunod-sunod na dagandong. Ang lugar kung saan huminto si Ye Xinglan ay nasa tabi lang ni Sumo.
Hindi man siya tinutukan ni Janmang, kitang-kita pa rin ni Sumo ang panginginig ng kanyang katawan sa mga oras na ito, lalo na ang Janmang na tumagos sa kanyang katawan kanina, biglang nagkakagulo na parang hinihila. Sa isang mahinang ungol, hindi napigilan ni Sumo ang pagluwa ng isang subaw ng dugo, na nagdurusa na sa panloob na pinsala. Ikaw! Nagpakawala ng mahinang boses si Sumo. Hindi siya pinansin ni Ye Xinglan, kinuha ang espada sa kanyang katawan, tumalikod at naglakad patungo sa entablado. Mula sa labas ng mundo, pagkatapos tanggapin ng kalaban ni Ye Xinglan ang pagkatalo, ang kanyang pag-atake ay hindi nakatarget kay Sumo, ngunit si Sumo lamang ang nakakaalam na ang natitirang layunin ng espada sa kanyang katawan ay agad na naapektuhan ng espada na nilaslas ni Ye Xinglan, at ang mga meridian ay nasugatan na. Ito ay hindi may iwasang magkaroon ng epekto sa kanyang mga susunod na laro. Hindi siya kailanman maniniwala na ang pagpapasabog ng layunin ng espada ay nagkataon lamang. Individual na laban, ang unang laro, nanalo ang Shrek Academy. Medyo nabigla ang boses ng referee. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga kabataan na wala pang 20 taong gulang. Kahanga-hanga talaga ang mga kabataan ngayon. Nagkaroon din ng maraming talakayan sa madla, kahit na ang lahat ay nahulaan na kahit na matalo ng Monster Academy ang Shrek Academy, mahirap na manalo ng buo. Ngunit natalo ako sa unang laro sa sandaling dumating ako, at natalo ako ng napakabilis at sumuko. Medyo ikinabigla nito ang mga manunood. Ang lakas talaga ng manlalaro ng Shrek Academy na si Ye Xinglan. Sa pagkakataong ito ay hindi itinago ni Sumo ang Battle Armor, ngunit pinakawalan ng Battle Armor sa sandaling siya ay umakyat, ngunit natalo pa rin sa laro. Ang pagsasanib ng 5 espiritong kakayahan sa ilalim ng amplification ng Battle Armor ay hindi lubos na makakahadlang sa espada ni Ye Xinglan. Anong antas ng paglilinang ito? Bumalik sa waiting area, umupo si Ye Xinglan sa kanyang posisyon, bahagyang umubo, at natural na kumuha ng panyo at pinunasan ang kanyang bibig. Tanging si Gu Yu, na nasa tabi niya, ang nakakita na may dampi ng pula sa panyo ni Ye Xinglan. Ang bagyo ng pagkawasak ay hindi madaling tiisin, at ang kanyang sandata sa labanan ay hindi rin ganap na nasala ang pag-atake ng kalaban, at siya rin ay nasugatan. Nagmamadaling iniabot ni Shu Lizhi ang 2 malaking recovery bond. Mabilis itong kinain ni Ye Xinglan. Kung ang Oiliari Soul Master ay ang pinakamahusay na kasosyo sa larangan ng digmaan, kung gayon ang Food Soul Master ay ang pinakamahusay na kasosyo sa lahat ng oras. Hindi sila kasing lakas ng Oiliari Spirit Master sa mga tuntunin ng Augmented Combat, ngunit mayroon silang sariling mga pakinabang sa mga tuntunin ng patuloy na pagpapalaki, pagpapagaling, at tulong. Binigyan ni Goyu si Ye Xinglan ng nag-aalalang tingin. Marahang umiling si Ye Xinglan, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, at sinabi ng voice transmission, malubhang nasaktan siya, ayos lang ako. Walang alinlangan na napakatalino ni Sumo na umamin ng pagkatalo, bagamat may posibilidad pa rin siyang mag-counterattack, ngunit sa pagkakataong iyon, kahit na hindi siya patay, kailangan niyang balatan ang kanyang balat, at tiyak na hindi siya makakasali sa mga susunod na laban. At hindi niya makita ang sitwasyon ni Ye Xinglan noong panahong iyon, at hindi niya matiyak kung ang kanyang huling suntok ay makakapagpalusaw sa pag-atake ni Ye Xinglan. Kaya naman, pinili kong aminin ang pagkatalo. Ito ay dapat na isang laro ng koponan, at ang kinalabasan ng isang laro ay hindi maaaring matukoy ang huling resulta. Umupo si Ye Xinglan, tumayo na si Yuan Enyahui, at naghintay siya ng napakatagal para sa laban na ito, at sa puso niya, napakaraming bagay na gusto niyang sumabog. Naalala pa rin niya ang lalaking may hawak na karatula sa pasukan ng cafeteria ng Shrek Academy at gustong magpalit ng pera para sa hapunan. Tandang-tanda ko pa rin yung lalaking nakatayo sa harapan ko para magpasalamat kay Exi. Naaalala ko ang taong paulit-ulit na natalo ang sarili sa entablado, ngunit binigyan siya ng mas malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Wala siya ngayon, pero nandito pa rin kami. Tiyak na babalik siya, at sasalubungin natin siya ng tagumpay. Kapitan, hinihintay ka naming bumalik. Isang malaking hakbang, si Yuan Enyahui ay dumiretso sa direksyon ng entablado ng kompetisyon at naglakad palabas. Para naman sa Monster Academy, tumayo si Tiger King Daiyan, na may malungkot na mukha, at naglakad patungo sa entablado ng kompetisyon. Malubha ang pinsala ni Sumo. Sa oras na ito, uminom siya ng gamot at umupo para magpahinga. Bilang pangunahing Soul Master ng koponan, ang kanyang pinsala ay tiyak na makakaapekto sa kasunod na laro. Siya at si Sumo ang may pinakamagandang relasyon. 2 beses na nasugatan si Sumo sa harap ng Shrek Academy, lalo na sa unang pagkakataon na nasaktan niya ang kanyang buntot. Pinipigilan din niya ang kanyang hininga sa kanyang puso. Sa ikalawang individual na laban, naglaro si Yuan Enyahui laban kay Dai Yian. Magkasabay na nasa entablado ang magkabilang panig, at sa individual na kompetisyon, hindi sila nagkita. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap sila sa entablado. Mayroon ding apoy na sumisikat sa puso ng magkabilang panig, ito ay nakatakdang maging labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Magsisimula na ang ikalawang laro. Haharapin ni Yuan Enyahui ng Shrek Academy ang 4 na prinsipe. Bagamat walang buong set ng battle armor si Yuan Enyahui, mayroon siyang mga pangunahing bahagi ng battle armor at kayang maglaro ng out of the battle armor sa halos lahat ng kapangyarihan, at kasabay nito, isa rin siyang kambal na martial arts player.
Ang dalawang martial arts at ang apelyido ay napakalakas, ayon sa ating anghel na Titan. Ang martial spirit ay may dalawang kapangyarihan at kadiliman. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Ang pagkakaiba sa nakaraang laro ay nang magsimulang sumigaw ng 4 na salita ang laro, halos magkasabay na lumabas sina Yuan and Yahui at Dai Yian, na sumugod sa isa't isa. Pareho silang mga assault-type war spirit masters, sa loob lamang ng isang tiyak na distansya maaari nilang isagawa ang kanilang pinakamalakas na combat effectiveness. Nagmamadali si Yuan and Yahui, mabilis na namamaga ang kanyang katawan, kumikinang ang una at pangatlong spirit ring, ang kapangyarihan ng Titans at King Kong Titans. Sa unang pagtakbo ko, walang ingay sa paglapag ko, pero habang nagbabago ang katawan ko, hindi lang ako humakbang palayo sa bawat hakbang, ito rin ay gumawa ng malalim na dagandong pagkalapag, parang higanteng hayop. Inilabas din ni Dai Yian ang una at ikatlong dalawang espiritong kakayahan, ang White Tiger Bodyguard at ang White Tiger King Kong Transformation. Ang pamamaga ng kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng Yuan and Yahui, ngunit ito rin ay naging napakalakas, na may isang pares ng mga kuko ng tigre na kumakalat sa mabilis na bilis. Hindi sinasadyang huminga ang mga manunood, at medyo nagmamadali ang komento ni Fanger, ito ay magiging banggaan ng puwersa at kapangyarihan. Ang unang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang partido ay magiging napakahalaga, dahil ang contact na ito ay magpapakita sa atin kung sino ang manggaguna sa larangan na sila ay mahusay din. Kapag nahulog sila sa disadvantage sa unang laro, magiging mahirap ang kasunod na laro. Habang siya ay nagpapaliwanag, ang distansya sa pagitan ng dalawang partido ay agad na napaliit, si Yuan and Yahui ay lumubog sa kanyang mga balikat sa isang napakayabang na poster, at dumiretso sa Dai Yian. Nang maisip ng lahat na isa itong pinpoint na banggaan sa Maimang, biglang naging ilusyon ang katawan ni Dai Yian. Sa pagtapak sa Ghost Trail, na nilalampasan ang frontal collision ni Yuan and Yahui, kasabay nito ang isang pares ng mga kuko ng tigre na tumangay pababa sa tadyang ni Yuan and Yahui. Power head-on collision. Tila umaatake ang lahat, ngunit, bagaman malakas ang kapangyarihan ng White Tiger Martial Spirit, hindi ito may kukumpara sa pinakamataas na kapangyarihan ng Martial Spirit Titan Great Ape sa bagay na ito. Alam na alam ito ni Dai Yian, at hinding-hindi magiging pabaya dahil lang ang kanyang cultivation base ay isang spirit ring na mas mataas kaysa kay Yuan and Yahui. Wala sa mga miyembro ng Shrek Academy ang dapat maliitin. Tumama at sumablay si Yuan and Yahui, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang umikot ng kalahating bilog, at mabilis na iniwasan ng kanyang katawan ang mga kuko ni Dai Yian. Ang bilis ni Dai Yian ay napakabilis, ang mga multo na tagahanga ay nagbukas ng hakbang-hakbang, at sinawsal si Yuan and Yahui na parang multo. Siyempre, ito ay dahil na rin sa pagkakaiba ng taas ng dalawa. Ang isang maliit na katawan ay nangangahulugan ng higit na kakayahang umangkop. Kaugnay nito, may tiwala si Dai Yian sa kanyang sarili. Habang umiikot ang katawan ni Yuan and Yahui, nakataas na ang kanyang mga braso, sa halip ay inilantad ang kawalan sa ilalim ng kanyang tadyang. Ngunit sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Dai Yian na biglang dumating ang isang puwersa ng Traxayon, at ang kanyang orihinal na nababaluktot na katawan ay biglang naging matamlay. Sa halip, ipinadala niya ito sa direksyon ng Yuan and Yahui, at ang Ghost Trail ay magulo din. Kontrolin ang crane at mahuli ang dragon. Isa rin siyang alagad ng Tang Sect. Bilang isang inapo ng Tang Sect, paanong hindi alam ni Dai Yian ang natatanging pagkatuto ng Tang Sect na kontrolin ang mga crane at paghuli ng mga dragon? Sa katunayan, hindi pa niya natutunan ang kakaibang pag-aaral na ito, ngunit alam na alam niya ang kanyang mga kakayahan. Umasa si Yuan and Yahui sa makapangyarihang kapangyarihan ng Titan Great Ape, kasama ng kanyang sariling malakas na soul power, upang pagsamahin ang Crane Control Dragon at ang kanyang pangalawang soul ability na Air Cannon para makagawa ng malakas na kontrol sa daloy ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap, at isang whirlpool ang tila lumitaw sa harap ng kanyang mga braso, at si Dai Yian ay natigilan sa isang iglap. Bumagsak ang mga balikat ni Yuan and Yahui, at ang kanyang mga kamay ay sabay na humawak sa mga balikat ni Dai Yian. Si Dai Yian ay nahuli at malapit ng mahuli, ngunit sa sandaling ito, ipinakita niya ang kanyang malakas na katatagan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, isang subo ng Baiholai Light Wave ang direktang nag-spray sa mukha ni Yuan and Yahui. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay napakalapit, si Dai Yian na wala sa kontrol ay halos hindi makaiwas sa mga kamay ni Yuan and Yahui, ngunit sa parehong paraan, halos hindi maiiwasan ni Yuan and Yahui ang puting tigre na alo ng liwanag na ito ng malapitan. Kung inaatake mo ang kalaban, dapat kang magligtas. Ang pinili ni Dai Yian ay hindi maaaring maging mas tama. Kung gustong umiwas ni Yuan and Yahui, tiyak na imposibleng mahuli ang sarili. Kung hindi, siya ay ice spray ng harapan, tatama sa Baihulibo, at sasaluhin ito. Ano ang silbi ng aking sarili? Sa kanyang cultivation base, ang lakas ng pag-atake ni Baihuli Lightwave ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Sa loob ng 10 metro, kahit na ang mga bihirang metal ay agad na madudurog. Ang tugon ni Yuan and Yahui ay napakasimple, hindi inaasahang simple. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw, broken. Isang hindi nakikitang liwanag ang direktang bumulwak mula sa kanyang bibig sa isang pumutok na paraan.
Matapos ice spray ang light wave ni Bai Huli, nagkaroon ng instant collapse. Bagamat nandoon pa rin, halatang nabawasan ang bilis ng pag-atake. Ikiling ni Yuan Enyahui ang kanyang ulo at pinaalis ang liwanag na alon ng Bai Huli. Nawala nga ang isang kamay, ngunit hinawakan pa rin ng kabilang kamay ang balikat ni Dai Yian. Pagkatapos ay naramdaman ni Dai Yian ang isang malakas na puwersa na dumarating sa isang iglap, at siya ay hinayla sa hangin. Halos walang pag-aalinlangan, halos magkasabay na lumiwanag ang spirit ring light sa kanilang dalawa. Ang lumiwanag kay Dai Yian ay ang ikalimang spirit ring, ang White Tiger Demon God Transformation, ang kanyang katawan ay mabilis na lumaki at lumakas, at ang kanyang pag-atake at depensa ay lumakas ng sabay. Sa kabaligtaran, ang katawan ni Yuan Enyahui ay lumiit ng kaunti, ngunit ang kanyang mga braso ay naging mas matibay, at ang pang-apat na spirit ring ay kumikinang ng maliwanag, ang Troll Titan. Boom! Si Dai Yian ay tinamaan siya ng direkta at malubha sa lupa, na nagdulot ng marahas na dagandong mula sa buong platform ng kompetisyon. Napasigaw ang audience sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nag-aalala tungkol sa ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, pagkatapos na durugan sa pagkakataong ito, isang ulap ng puting liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Dai Yian. Kung hindi mo pa rin bibitawan, si Yuan Enyahui ay direktang makakasali sa White Tiger Demon Break ang kill na ito. Yuan Enyahui umatras at mabilis na binuksan ang distansya. Kasabay nito, sabay na itinaas ang magkabilang kamao, at sa ilalim ng pangunguna ng napakalakas na mga braso, marahas silang bumagsak sa lupa. Boom! Si Dai Yian, na gumaganap ng White Tiger Demon Break and Kill, ay kumawala mula sa mga kamay ni Yuan Enyahui, niyugyug ang kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay tumalbog sa pagkabigla, at ang kanyang figure ay biglang nalito. Si Yuan Enyahui ay sumipa sa lupa gamit ang dalawang paa at dumiretso sa kanya na parang bola ng kanyan at tinamaan siya sa dibdib. Si Yuanan sa estado ng troll na si Titan ay parang isang marahas na makina, puno ng makapangyarihang kapangyarihan. Si Dai Yian ay nasa himpapawid, na bigla sa kanyang puso. Ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng kalaban ay masyadong malakas, at ang katakutan ng kapangyarihan ay tila wala sa ilalim ni Tang Wulan. Habang nasa himpapawid, ganap na ipinakita ng ika-4 na prinsipe ang sarili niyang determinasyon. Hindi niya sinubukang umiwas o gumanti, ngunit mabilis na pumulupot, ibinalot ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, at sa kanyang sariling likod, natiis niya ang epekto ni Yuan Enyahui. Ang kapangyarihan sa sandaling ito ay masyadong mabangis, at si Dai Yian ay direktang natamba na parang kanyan. Ngunit sa sandaling nataman niya ang kanyang katawan, natuklasan ni Yuan Enyahui ang problema. Ang buong katawan ni Dai Yian ay mahina, at ito ay kasing liwanag ng dayami. Bagamat ang epektong ito ay magugulat pa rin sa kanya, hindi ito nagkaroon ng epekto gaya ng inaasahan. Mabuti. Ang kanyang katawan ay lumipad sa himpapawid, at muling iniunat ni Dai Yian ang kanyang mga paa. Kasabay nito, ang mga piraso ng battle armor ay lumipad at mabilis na isinama patungo sa kanyang katawan. Napakalinaw ng pag-iisip ni Dai Yian, pagkatapos ng serye ng mga labanang santukan ngayon, talagang natalo siya, at hindi maliit ang pagkatalo. Kung patuloy kang ganito, natatakot akong matalo ka. Wala man lang pagkakataon na magsuot ng battle armor. Ang Titan Great Ape Martial Spirit ay ganap na pinigilan ng kanyang White Tiger Martial Spirit, at ang fighting consciousness ng kalaban ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Malinaw, ang kanyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ay mas masagana kaysa sa kanya. Sa kasong ito, kung gusto mong gawing tagumpay ang pagkatalo, dapat mong bigyan ng buong laro ang iyong sariling mga pakinabang. Kung ikukumpara kay Yuan Enyahui, ang kanyang pinakamalaking bentahe ay walang alinlangan na isang buong set ng battle armor. Sa makatuwid, nakipagsapalaran siya na makayanin ang epekto, umasa sa White Tiger Demon God upang samantalahin ang kanyang lakas upang mapawi ang kanyang lakas, at habang humihila, isinuot niya ang kanyang sariling sandata sa labanan. Hindi nagatubili si Yuan Enyahui na ilabas ang kanyang sariling battle armor, isang layer ng nagniningning na liwanag, pira-piraso ng battle armor na nakakabit sa kanyang katawan, ganap na pinuprotektahan ang kanyang itaas na katawan. Sa pagsusuot ng battle armor, biglang tumaas ang aura ng dalawa. Sa sandaling lumapag si Dai Yian sa kanyang mga paa, nakaalis na siya pabalik. Sa pagkakataong ito, ang bilis ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Inilabas ni Yuan Enyahui ang kanyang kanang kamao, nakaharap sa kanyang kuko ng tigre. Boom! Sabay-sabay silang bumawi, at isang buong set ng battle armor ang direktang nag-flat sa kanilang dating lakas. Si Yuan Enyahui ay wala ng ganoong kalaking kalamangan sa lakas. Ang figure ni Dai Yian ay kumikislap, ang kanyang mga paa ay naglalakad sa anino ng multo, isang pares ng mga kuko ng tigre at matutulis na talim ang lumipad pataas at pababa, naglunsad ng isang malakas na pag-atake kay Yuan Enyahui. Gamit ang Troll Titans at Battle Armor, si Yuan Enyahui ay naglaro ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy, medyo kasing tatag ng Mount Tai, na may isang pares ng malalaking kamay para kontrolin ang crane at hulihin ang dragon, na binabawasan ang speed advantage ng kalaban hanggat maaari. Masyadong nanlumo si Dai Yian sa kanyang pagsupil. Sa oras na ito, sa wakas ay nabawi niya ang kapangyarihan, at ang opens iba ay naging lubhang mabangis.
Si Yuan Enyahui ay hindi sinasadyang umatras ng dahan-dahan, at ang kanyang pagpigil ay medyo nalagutan ng hininga. Ang kataas-taasang kamahalan ng apat na prinsipe ay pansamantalang nangunguna sa bentahe ng sandata ng labanan. Ang lakas ay hindi na mababa sa kalaban, at mayroon siyang matalas na bentahe ng mga kuko ng tigre. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang sandata ng labanan sa manlalaro na si Yuan Enyahui ay mayroon ng mataas na kamay. Ang ilang mga lugar ay minarkahan ng mga kuko ng tigre. At sa pagkakataong ito, magpapabilis ang kanyang pagkonsumo ng kapangyarihan ng apat. Kahit na si Yuan Enyahui ay isang kambal na espiritu, siya ay nasa espiritu ng kapangyarihan. Sa kabuuan, ang sitwasyon ng labanan ay nakahilig sa apat na prinsipe. Napakahalaga ng paliwanag ni Fanger, bahagyang nakahilig sa kanyang Royal Highness ang apat na prinsipe. Nakahinga ng maluwag ang mga manunood sa oras na ito. Pag-akyat pa lang nila ay nakita na nila ang pang-apat na prinsipe na hinampas sa lupa na talagang nagpawi sa kanila. Bagamat patuloy na umatras si Yuan Enyahui, hindi siya nalilito dahil sa kanyang pag-atres. Madiin pa rin ang mga mata niya, naghihintay ng pagkakataong dumating. Boom! Isang pares ng mga kuko ng tigre ang naglaslas sa bisig ni Yuan Enyahui ng magkabilang kamay, napailing siya pabalik, at may lumitaw pang 10 marka ng kuko sa bisig. Umaasa sa pagtaas ng battle armor at sa pagpapabuti ng tatlong pagbabago ng White Tiger, ang lakas ng pag-atake ni Dai Yian ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Nagpakawala si Dai Yian ng mahabang sipol, lumukso, at ang kanyang katawan ay nagniningning ng maliwanag, at gagamitin na sana niya ang White Tiger Destroy Kill para umatake at subukang lutisin ang labanan. Sa sandaling ito, mabilis na lumiit ang katawan ni Yuan Enyahui, at isang pares ng maitim na pakpak ang kumalat sa likuran niya. Si Dai Yian ay huminga ng malamig sa kanyang puso, naghihintay para sa iyo matagal na ang nakalipas. Nakadisplay pa rin ang White Tiger Destroy Killing, ngunit ang orihinal na puro itim at puting liwanag ay biglang kumalat, at hindi mabilang na mga kuko ng tigre ang tumatakip sa hangin. Ang trick na ito ay isang disguise na paggamit ng White Tiger's Destroying Killing. Pinagsama sa paraan ng pag-atake ng Nether 100 Claw ng Royal Nether Cat 1. Mas malaki ang coverage. Ang pagiging isang fallen angel, ang bilis ni Yuan Enyahui ay walang alinlangan na tataas ng malaki, at ang buong tao ay magiging mas flexible, ngunit nahaharap din siya sa isa pang problema, iyon ay, habang tumataas ang kanyang bilis, ang kanyang kapangyarihan sa depensa ay tataas ng malaki. Nabawasan, mas mababa sa estado ng King Kong Titan at Troll Titan. Sa makatuwid, si Dai Yian ay nagsagawa ng malawak na hanay ng mga pag-atake, para lamang harangan ang ruta ng pagtakas ni Yuan Enyahui sa isang iglap, at pigilan siya sa paggamit ng kanyang mga kasanayan sa kaluluwa mula sa malayo. Hanggat ito ay mahusay na kontrolado, ang labanan ay maaaring malutas ng direkta. Sa harap ng mga kuko ng tigre, lahat ng mga rutang maaaring iwasan ni Yuan Enyahui ay naharang. Matapos mag-transform sa isang fallen angel, hindi na siya mabangis at mapang-akit. Ang ikaapat na singsing ng espiritu ay kumislap ng liwanag sa kanyang katawan, isang kakaibang eksena ang lumitaw, at isang itim na pinto ang biglang lumitaw. Si Yuan Enyahui mismo ang nasa likod ng itim na tarangkahan, at ang anino ng kuko ay nahulog sa itim na tarangkahan, naglahong parang clay cow na pumapasok sa dagat. Ayos din ba ito? Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Not to mention Dai Yian, even the Friends of Shrek Academy, it was the first time that Yuan Enyahui used her fallen angel martial spirit fourth spirit ability. Karaniwang ginagamit niya ang Titan Great Ape Martial Spirit, at bihira itong ginagamit ng Fallen Angel Martial Spirit, kaya ang pang-apat na espiritong kakayahan na ito ay hindi kailanman na ipakita. Nang makitang ang kanyang anino ng kuko ay nakaharang ng kakaibang itim na tarangkahan na ito, si Dai Yian ay hindi namamalayan na napaatras ng 10 metro. Ang hindi alam ng Soul Master Soul Skills ang pinaka-nakakatakot. Ang mga kakayahan ng kaluluwa ay patuloy na nagbabago, at maaari ka lamang maging handa kung nakita mo ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, kapag ang Soul Master ang pinakamalakas, kadalasan ay kapag mayroon siyang bagong kakayahan sa kaluluwa. Dahil sa maingat na pagsasaalang-alang, pinili niya ang ligtas na paraan. Ang figure ni Yuan Enyahui ay kumislap at lumitaw sa gilid ng itim na pinto. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ng lahat na ito ay isang dark purple na pinto na may komplikadong pattern sa tuktok ng pinto. Tila patuloy itong nagbabago. Mga pagbabago, ngunit mahina, magkakaroon ng isang hindi nakikitang pakiramdam ng takot na dumadaloy patungo sa iyong mukha, na parang binuksan ng Diablo ang kanyang malaking bibig at lumiko sa pintong ito. Sunod-sunod ang malungkot na hiyawan sa loob ng gate. Biglang tumalon ang isang payat na guya mula sa loob, puting balat, payat na guya, at pagkatapos ay lumabas ang isang payat na figure mula sa loob. Nakasuot lamang siya ng jet black leather na outfit na nakatikip sa mahahalagang bahagi, na may mahabang buhok, na ipinakita sa dark purple, at ang kanyang hitsura ay eksaktong kapareho ni Yuan Enyahui, maliban na may dalawang matingkad na pulang sungay sa kanyang noo. Maghintay para sa lugar ng digmaan. Si Lezengyo, na nakaupo sa upuan, ay biglang umayos at nawala ng boses, ang pintuan ng impyerno. Siya ay may ganoong kakayahan sa espiritu, hindi nakakagulat na hindi niya ito ginagamit ng normal. Takang tanong ni Xu Xiaoyan,
Ang tarangkahan ng impyerno, ano yun? Mataimtim na sinabi ni Lezengyo, iyan ang tunay na kapangyarihan ng isang demonyo. Maaari nitong ipatawag ang isang na demonyo sa kanya upang tulungan siyang lumaban. Gayunpaman, ang espiritong kasanayang ito ay nagsasangkot ng isa pang eroplano, at ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi madaling gamitin. Kung ang sariling kalooban ay hindi matatag, at ang espiritong kakayahan na ito ay ginagamit ng labis, ito ay malamang na ang sariling kaluluwa ng isang tao ay maaapektuhan sa kalaunan, ang demonyong lumalakad sa daigdig, na naamoy ng demonyong pagkatao, at sa kalaunan ay naaapektuhan ng demonyong tao, at ng demonyong lumalakad sa daigdig, na naaapektuhan ng sarili nitong tao. Sa puntong ito, hindi maiwasang maging komplikado ang kanyang mga mata. Ayon sa mga alituntunin ng kanyang pamilya, kapag nakatagpo ka ng isang taong may ganitong kakayahan sa espiritu, dapat mong agad itong manalo, o hindi bababa sa alisin ng cultivation base nito upang maiwasan ang mga posibleng demonyo sa hinaharap. Ang pagkawala sa mundo ng tao pagkatapos ng pagbabago. Ang mga soul master na maaaring mademonyo ay lahat na may pinakamakapangyarihang talento. Kapag nademonyo na sila, bibilas ang kanilang paglilinang at posibleng magdulot ito ng malalaking sakuna. Ang aspetong ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga masasamang Panginoon ng kaluluwa. Sinasabi na ang pinakamakapangyarihang mga Panginoon ng masamang espiritu ay lahat ay nademonyo sa isang tiyak na lawak. Ang orihinal na fallen angel martial arts spirit ni Yuan Enyahui ay okay lang, kung tutuusin, siya ay nasa ilalim pa rin ng kontrol, at sa parehong oras siya ay hindi isang evil spirit master mismo. Ngunit lumitaw ang pintuan ng impyerno, lalo pa kung makokontrol niya ito, kapag nalaman na ito ng evil spirit master organization, tiyak na hindi siya magsisikap na hulihin siya, pipilitin siyang mademonyo, at pagkatapos ay gamitin ito para sa evil spirit master. Ito ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Maghintay hanggang matapos ang laro. Malinaw na narinig ni Guyo ang kahulugan ng mga salita ni Lezengyo, sumulyap sa kanya, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses. Sa entablado, dahil sa hitsura ng isa pang Yuan Enyahui, ang mga manunood ay bumulalas. Maging si Fang Er ay hindi napigil ang sabihin, anong klaseng spirit ability ito? Hindi ko pa ito nakita dati. Ang isa pang player na si Yuan Enyahui ay lumitaw. Ito ay malinaw na hindi isang ghost ability ng clone type, ngunit hindi ko alam kung paano pagbutihin ang kanyang lakas. Paano? Kasabay nito, nagpatuloy ang labanan sa entablado. Nang makakita ng isa pang kalaban, hindi napigilan ni Dai Yian na makaramdam ng kagilahil-alas, ngunit ang sobrang demonyong si Yuan Enyahui ay walang armor sa labanan. Halos walang pag-aalinlangan, ibinuka ni Dai Yian ang kanyang bibig, at ang isang alon ng puting tigre na mabangis na liwanag ay nag-spray patungo sa demonyong si Yuan Enyahui, at ang demonyong si Yuan Enyahui ay ngumiti ng maliwanag, na may kaakit-akit na lasa ng lahat ng nilalang. Sa isip ni Dai Yian, hindi niya maiwasang matigilan ng bahagya nang makita ang kanyang ngiti, at bumulong siya sa kanyang puso, napakaganda. Ang liwanag na alon ng bayhuli ay bumagsak sa kanya sa mga mata ni Demonized Yuan Enyahui, ngunit ang kanyang katawan ay sumabog na may, poof, naging isang itim na ambon, at pagkatapos ay muling namuo sa susunod na sandali. Gumalaw din si Yuan Enyahui, kumikislap ang kanyang anyo, at umakyat siya sa langit, nagsimula ang Dark Demon Sword, at pinutol ng kawalan ng isang espada kay Dai Yian, at isang kalahating buwan na hugis purple-black na liwanag ang agad na dumating sa harap ni Dai Yian. Ikanaway ni Dai Yian ang kuko ng tigre sa kanyang kanang kamay, ang kuko ay matalim, na humaharang sa pag-atake ng Dark Devil Sword. Ang demonyong si Yuan Enyahui ay kumislap, at lumapit sa kanya, isang lilang halo ang lumabas sa kanyang katawan. Bigla, malinaw na naramdaman ni Dai Yian na ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina, at kahit na ang battle armor ay hindi napigilan ang kanyang epekto sa espiritu. Sumpa ng kahinaan. Iniskor ni Dai Yian ang kuko ng tigre at hinawakan muli ito, ngunit ang demonyo na si Yuan Enyahui ay ngumiti ng mahina at mahinang sinabi, payag ka ba? Ang kanyang boses ay naging mahina, at tila isang matamlay na boses sa kanyang mga tainga. Magic Sound Infusion. Si Yuan Enyahui ay nahulog na mula sa langit sa isang iglap, at sa sandaling si Dai Yian ay naapektuhan ng Magic Sound Infusion, ang kanyang figure sa hangin ay muling lumaki at naging isang Titan Great Ape. Boom! Direktang pinasabog ni Yuan Enyahui si Dai Yian ng isang suntok. Ang demonyong si Yuan Enyahui ay mayroon pa ring matamis na ngiti sa kanyang mukha, itinaas ang kanyang kanang kamay, at isang maitim na magic sword ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Dahil ang tarangkahan ng impyerno ay may napakalaking problema, ang kakayahan na maaaring humantong sa demonisasyon, syempre, ay may makapangyarihang lugar. Nang bumalik si Yuan Enyahui sa Titan Great Ape Martial Soul, hindi man lang niya naapektuhan ang pag-iral ng demonyong sarili na ito. Sa sandaling ito, nakaharap din ni Dai Yian ang dalawang Yuan Enyahui mula sa naunang mukha, isang Titan Great Ape Martial Spirit, at isang pinahusay na bersyon ng Fallen Angel Martial Spirit. Ang demonyong si Yuan Enyahui ay hindi lamang nagtataglay ng kanyang sariling kakayahan sa espiritu ng Fallen Angel, ngunit nagtataglay din ng mga kakayahan ng sumpa ng Diablo. Sabay-sabay na pagharap sa dalawang ito, biglang nagbago ang sitwasyon sa field. Humakbang si Yuan Enyahui at sumugod kay Dai Yian na may mabigat na hakbang.
Matapos ay demonyo ang mga pakpak ni Yuan Enyahui, hinampas niya ang kanyang likod, at ang tao ay napunta sa hangin. Ang Dark Magic Sword sa kanyang kamay ay nakaturo kay Dai Yian. Naramdaman lang ni Dai Yian ang pagsikip ng kanyang puso. Kusang lumaki ang matinding takot. Habang ang sumpa ng kahinaan ay naroon pa, ang sumpa ng takot ay nakapatong. Sa oras na ito, sa harap ng dalawang sumpa, ang kanyang sariling lakas ay agad na hamina sa isang malaking lawak. Ang Dark Magic Sword na nasa kamay ng demonyong si Yuan Enyahui sa himpapawid ay bumasag sa kawalan, ngunit hindi tulad ng pag-atake ni Yuan Enyahui, ang kanyang liwanag ng espada ay naging bilog ng halo, bumalot sa katawan ni Dai Yian. Boom! Yuan Enyahui na sumugod ay direktang hinampas si Dai Yian sa paglipad. Ang nakademonyo na si Yuan Enyahui sa hangin ay hamampas sa kanyang mga pakpak at naabutan ng lumilipad na katawan ni Dai Yian, mag-ingat. Magic sound na kaukit. Si Dai Yian, na malapit nang makawala sa mga pagpigil, ay biglang natigilan. Ang higanteng unggoy ni Yuan Enyahui ay tumalon na ng patayo, hinawakan ang bukong-bukong ni Dai Yian sa hangin, pinitik ito pababa, at pagkatapos ay bumaba mula sa langit kasama ang kanyang mabigat na katawan. Ipinikit ng madla ang kanilang mga mata ng hindi namamalayan, at sa isang dagandong, binasag ni Yuan Enyahui si Dai Yian sa lupa gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas. Kahit na mayroong battle armor body, ngunit ito pa rin ang kaso ni Dai Yian. Kaagad pagkatapos ay kumalat ang matinding sakit sa buong katawan niya na naging sanhi ng kanyang pagkapasma. Demonyo si Yuan Enyahui, sumpa ng sakit. Maaari nitong dagdagan ang lahat ng sakit na dinadala ng katawan ng maraming beses. Hindi pinabayaan ni Yuan Enyahui ang kanyang intensyon. Itinaas niya ang katawan ni Dai Yian gamit ang dalawang kamay, hinampas ito sa lupa sa kabilang panig, at pagkatapos ay muli itong hinampas. Hinuwayway niya ang apat na prinsipe na parang sirang sako. Tumama sa lupa. Nakabibingi ang sunod-sunod na dagandong, at halatang nawalan ng kakayahang lumaban si Dai Yian. Natigilan ang mga manunood, at ang komento ni Fanger ay hindi napigil ang tumigil ng bigla. Tumigil ka, tumigil ka. Sabay-sabay na sumugod sa arena ang apat na referee, na sumugod sa direksyon ni Yuan Enyahui. Pinitik ni Yuan Enyahui ang kanyang kanang kamay at pinalipad si Dai Yian palayo, muling tumama sa lupa. Sorry, nawalan lang ako ng control. Mahina niyang sabi. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga manunood ay nagkagulo. Sa kanyang tahimik na tono, walang amoy ng kawalan ng kontrol, walang makapagsasabi, sadyang naghiganti siya sa paanan na tapakan ni Long Yu kay Tang Wulan. Bukod dito, nakatutok siya sa apat na prinsipe na magiging mga prinsipe ng korona sa hinaharap. May pop sa mukha na ito, ngunit mula sa mga patakaran, hindi niya masabi kung ano ang mali sa kanya. Sa lugar ng digmaan, ang kapaligiran sa Monster Academy ay biglang naging marangal, at maging sa mga mata ni Long Yu, nagkaroon ng mahinang liwanag ng apoy. Siyempre, si Dai Yian ay hindi gaanong nasugatan tulad ni Tang Wulan noong araw na iyon, ngunit ang Titan Great Ape na pabalik-balik ay bumangga ng buong lakas at inalag pa rin ang kanyang 7 butas. Sa kabutihang palad, siya ay protektado ng isang sandata ng labanan. Kung hindi, kalahati lang ang aabutin niya sa isang shot lang. Buhay. Ang demonyong si Yuan Enyahui ay inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Yuan Enyahui na muling nagbagong anyo, bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga, pagkatapos ay tumalikod at lumutang pabalik sa tarangkahan ng impyerno, itim na liwanag convergence, ang mga pintuan ng impyerno ay nagsara at naglaho. Namutla ang mukha ni Yuan Enyahui, at nanginginig ang kanyang katawan, ngunit mabilis niyang nakontrol ang sarili, bumaba ng stage, at bumalik sa waiting zone. Sa war zone, si Yuan Enyahui, na hindi mabait sa mata ng Monster Academy, ay walang pakialam, at kinuha ang recovery big bond mula kay Shu Lizzy at kinain ito. 2-0. Sa individual na kompetisyon, ang Monster Academy ay natalo ng 2 magkasunod na laro, at ang Shrek Academy ay nanalo na ng 2 puntos. Lalo na sa second game, sobrang pangit na matalo. Matapos gamutin si Dai Yian, sa suporta ng mga tauhan, at ubiling bumalik siya sa waiting zone. Ang kanyang katawan ay dinala pa ng naunang masakit na sumpa. Bahagyang masakit at hindi mapigilan na pagkibot. Hindi naman malubha ang pinsala, ngunit ang mukha ay natama ng husto. Dahan-daang tumayo si Long Yu, nagtagpo ang liwanag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay lumabas. Sa huling laban ng individual na laban, sa wakas ay lumabas ang kapitan ng Monster Academy. Sa labanang ito, sa anumang kaso, hindi na muling matatalo ang Monster Academy. Paano ang Shrek Academy? Hindi tumayo si Gu Yu, at mahinahong sinabi, medyo nag-iiba ang ating mga kaayusan. Pagkatapos ay may ibinulong siya, at sa unang pagkakataon ay lumitaw ang isang ngiti sa mga mukha ng lahat sa napakaraming araw. Pagkatapos ay tumayo ang isang tao at humakbang patungo sa entablado ng kompetisyon. Hoy, sino ang player na ito? Nakabawi na si Fanger sa oras na ito, at ang laro ay patuloy na magpapaliwanag. Medyo nataranta ang audience nang makita nila ang Shrek Academy na papalabas sa waiting zone. Sino ang taong ito? Bakit wala man lang silang impresyon? Sumali ba talaga siya sa laro? Tinuri ko lang ang profile ng player.
Ang pangalan ng player na ito ay Shu Lizzie, Shrek Academy. Nakasali na siya sa mga nakaraang team fights at double matches, pero hindi ko alam kung bakit siya sumuko sa laro. Pero, parang ito ay. Oo, ang lumabas sa Warzone ng Shrek Academy ay walang iba, kundi si Shu Lizzie, na mataba ang katawan at laging may simpleng ngiti sa mukha. Siya, isa siyang food-type spirit master. Medyo nagbago ang boses ni Fanger. Sa pagharap kay Long Yu, ang pinakamalakas na kapitan ng Monster Academy, nagpadala talaga ang Shrek Academy ng Food Spirit Master. Ano ang ibig nilang sabihin dito? Sa oras na ito, dumating na si Shu Lizzie sa yugto ng kompetisyon. Pagkatapos pumasok ni Long Yu sa protective cover, hindi niya narinig ang komento sa labas. Sa kanyang memorya, wala rin siyang impormasyon tungkol kay Shu Lizzie. Nang makita ang mataba niyang kalaban na may ngiti sa labi, hindi niya napigil ang sumimangot. Ang taong ito ba ay pinadala ng Shrek Academy ang kanilang sikretong sandata? Mas malakas kaysa sa naunang dalawa. Bilang finale ng individual na laban. 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Anuman ang mga manlalaro na ipinadala ng magkabilang panig, idineklara ng referee na magpapatuloy ang laro. Sandali lang. Pagkaraang ipahayag ang simula ng laro, biglang itinaas ni Shu Lizzie ang kanyang mataba na kamay sa direksyon ni Long Yu. Tumayo lang si Long Yu, ano ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Shu Lizzie at bang-ulong, ang mga tinapay ay may karne na wala sa mga tupi. Isang malaking puting bon ang lumitaw sa kanyang palad, kumakain ka ba ng buns? Nanatili sandali si Long Yu, kumakain ng steamed buns. Anong klaseng tangkay ito? Huwag mong kakainin. Nagtanong si Shu Lizzie at sumagot, okay, sumuko ako. Pagkatapos magsalita, inilagay niya ang malaking tinapay sa kanyang kamay sa kanyang bibig, kumuha ng 2 o 3 kagat, at pagkatapos ay tumalikod at tumalon mula sa entablado. Ito. Si Long Yu ay nasa bilog, si Fang Er ay nasa bilog, at ang tuktok ng Star Luo Empire ay nasa bilog din. Anong nangyayari dito? Paano kaya ito? Sumuko na. Sumuko ng walang laban. Ito ang final ng team competition, ang pinakamalakas na banggaan ng dalawang kolehiyo. At nang manalo ang Shrek Academy sa unang 2 laro, sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinili nilang aminin ang pagkatalo sa ikatlong laro. Gaano man katanga, masasabi ni Long Yu, ang taong grasa na kakaakyat lang sa entablado ay isang food-type Soul Master. Ano ang ibig sabihin na nagpapadala ang kabilang partido ng Food Soul Master sa entablado? Sinasadya mo bang magpahiya? Ito ay simpleng walang kahihiyan. Ito ay simpleng sampal sa mukha ni Che Guoga. Pagkatapos ng isang maikling panahon ng kalmado, hindi mabilang na mga pang-aabuso sa salita ang agad na nagngangalit sa madla, tulad ng isang bundok na sumisipol ng tsunami, na pumipindot patungo sa waiting area ng Shrek Academy. Ito ang Star Luo Empire. Ang pang-aasar ni Yuan Enyahui laban kay Dai Yian at pagkatapos ay ang Food-type Spirit Master kanina ay napakatagal o hindi matiis. Maging ang mukha ni Star Luo Empire Emperor Dai Tianling sa rostrum ay naging mahirap tingnan. Ngunit bilang emperador, dapat ay sapat na siyang mapagbigay sa oras na ito, hindi banggitin ng Shrek Academy, ang kapitan ay tinamaan din ng husto sa nakaraang laro. Hindi ba normal lang na gumanti ang mga tao sa panahong ito? Si Tang Bingyao ay nanunood din ng laro ngayon sa podium. Sa oras na ito, humingi siya ng paumanhin at sinabi kay Dai Tianling, kamahalan, ikinalulungkot ko talaga. Upang sanayin ang mga batang ito sa Shrek Academy, walang guro na magbibigay sa kanila sa larong ito. Gabay, nagagalit sila, at humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan nila. Gustong sampilan ni Dai Tianling ang nakangiti niyang mukha. Ito ba ay isang paghingi ng tawad? Ito ay payak na nagyayabang. Bakit hindi pinamunuan ng guro ang pangkat? Ito ay isang pagbibitiw lamang. Walang kalahating paghingi ng tawad sa tono niya. Hindi mahalaga, ito ay isang paraan din ng mga taktika. Sa kanyang mga labi, ang Star Luo Empire Emperor ay hindi magpapakita ng kanyang emosyon. Nakatayo sa entablado ng kompetisyon, hindi bumaba si Long Yu, itinaas ang kanyang kanang kamay, malamig na itinuro ang lokasyon ng koponan ng Shrek sa waiting zone, at pagkatapos ay ikinabot ang kanyang daliri. Aminin ang pagkatalo. Kaya mo bang isuko ang isang laro, at kaya mo bang isuko ang bawat laro? Ang mukha ni Guo Yu ay mahinahong bamulong sa kanyang katabi sa tabi niya, Lizzie. Umakyat ka pa rin, Xiaoyan, sumama ka sa kanya. Ipagpatuloy ang pagsuko. 2-on-2, napakahirap talunin sina Long Yu at Dai Yuner. Ayon sa tactical na pag-aayos ni Gu Yu, sa simula, wala siyang planong labanan si Long Yu sa 2-on-2. Ang huling labanan ng koponan ay ang kritikal na sandali upang matukoy ang kinalabasan. Okay. Tumayo si Shu Xiaoyan at sinabing may matamis na ngiti, pinakagusto kong umarte. Ngumiti si Shu Lijian, umakyat at kumain ng steamed bun. Xiaoyan, pwede mo bang kainin? Mapagbigay na sinabi ni Shu Xiaoyan, okay, bigyan mo ako ng isa kapag umakyat ka na. Habang nag-uusap, lalabas na sana ang dalawa. Sa sandaling ito, isang biglang boses ang biglang tumunog, bakit ka susuko? Sinong nagsabing talagang matatalo tayo?
Nang una nilang marinig ang pangungusap na ito, ang lahat ay natigilan saglit, at pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang kulay ang lumitaw sa mukha ng lahat ng sabay-sabay. Ang pwesto ni Goyo ay lumipat sa isang iglap, at ang pilak na ilaw ay kumislap bago biglang tumalikod. Ang iba ay tumalon din mula sa kanilang mga posisyon sa kanilang pinakamabilis na bilis. Nakasuot ng dark green na uniforme ng paaralan na nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay, nakangiting tumingin sa mga kaibigang nasa harapan niya, kumikislap ang malalaking mata nito, kumikislap ang mahahabang pilak mata, at puno ng sikat ng araw ang mukha na may ngiti. Kung gayon, iyon ay, kalahok na si Tang Wulan. Sa podium, ang boses ni Fanger ay tumaas ng isang octave halos kaagad, bumalik na ang contestant Tang Wulan mula sa Shrek Academy. Oo, bumalik siya. Kapitan. Sinugod ni Exi si Tang Wulan at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Mabilis ding sumugod si Shu Xiaoyan, Captain, ayos ka lang. Mahusay, mahusay. Itinikom ni Ye Xinglan ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kalmado, na parabang may maliwanag na mga ilaw ng espada na kumikinang ng maliwanag. Nagkatinginan sina Le Zhengguo at Yuanan Yahui at ngumiti, at sabay na naikuyom ang kanilang mga kamao. Tumawa si Shu Lizzi at sinabing, kung wala ka rito sa mga araw na ito, mas kaunti ang kinakain ko at pamayat. Tinapik ni Tang Wulan si Exi sa likod, okay, huwag ka munang excited, huwag kang mag-alala, lahat, okay lang ako, okay lang ako. Tapusin muna natin ang laro. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Guyu. Ang mga mata ni Guyu ay palaging nasa kanyang mukha, at napuno siya ng ambon ng tubig. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili na maging mahinahon at mahinahon, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ngumiti si Tang Wulan sa kanya, bumalik na ako. Huminga ng malalim si Guyu at pinakalma ang kanyang emosyon, bumalik ka na, at ibabalik sa iyo ang posisyon ng kapitan. Ikaw ang magdedesisyon sa susunod na laro. Humakbang si Tang Wulan ng 2 hakbang, itinaas ang kanyang kamay, at inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Guyu, 2-on-2, fair na. Nanatili si Guyu, kaya mo bang lumaban? Ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang lumiwanag, at isang hindi mapapantayang malakas na aura ang biglang sumabog mula sa kanya, at ang makapal na pagbabago-bago ng linya ng dugo ay parang asensya, syempre. Sa entablado ng kompetisyon, tumingin si Long Yu sa kanilang direksyon, lamambot ang kanyang ekspresyon, Tang Wulan, okay lang ba siya kaagad? Dumating na si Dai Yuner sa entablado sa mga oras na ito, ang kanyang tingin ay nasa Tang Wulan din sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay medyo tirik, siya ay okay, siya ay okay. Siya ay bumalik. Sa hindi malamang dahilan, nang makita niya si Tang Wulan, bigla siyang gamaan. Sa wakas bumalik siya. Sinulyapan ni Guyu si Tang Wulan sa tabi niya, at ang ulap sa kanyang mga mata ay tahimik na kumalat, na pinalitan ito ng isang sinag ng determinasyon at tiyaga. Isang invisible aura din ang namumulaklak mula sa kanyang katawan, na umakma sa aura na lumalabas mula sa katawan ni Tang Wulan, na pumapaitaas. Kahit na malayo ito sa platform ng kompetisyon, malinaw na nararamdaman ito ni Long Yu, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang maging medyo condensed. Bumalik na si Tang Wulan. Gumaling na ba ang kanyang injury? Mula sa kanyang hitsura, tila kakatawanin niya ang koponan ng Shrek Academy sa isang dobleng laban. Kasama niya, binasa ko ang listahan. Dapat ay Shrek Academy iyon. Guyu player. Bago ngayon, ang manlalarong Guyu ay nakilahok lamang sa isang dobleng laban. Ang kanyang martial arts ay tila isang tiyak na elemento, ngunit dahil hindi siya masyadong limitado sa ipinakita ni Dai at Siyu. Ang aming impormasyon ay dapat harapin ang Dai at Princess Yuner. Bagamat hindi matukoy ng 2-on-2 na ito ang huling tagumpay, maaari nitong matukoy kung sino ang sasabak sa huling round ng team fights. Sa sunod-sunod na paliwanag ni Fanger, halatang nagulat ang boses niya. Malinaw, bago bumalik si Tang Wulan, hindi siya at si Guyu ang lalabas sa 2-on-2 middle school, kundi sina Shu Lizzi at Shu Xiaoyan nakakatayo lang. Dahil si Shu Lizzi ay isang food-type spirit master, ito ay napakahalatang tatalikuran na nito ang laro. Isuko ang 2-sa-2, at gawin ang lahat para sa huling laban ng koponan. Bagamat hindi pa rin iniisip ni Fanger na mayroon silang kaunting pagkakataon, ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa relatibong pagsasalita, mas malaki ang pagkakataon, ngunit bumalik na si Tang Wulan. Parang iba ang lahat. Magkatabing naglakad sina Tang Wulan at Guyu at naglakad patungo sa entablado ng kompetisyon. May ibinulong siya sa tenga ni Guyu, at bahagyang tumango si Guyu. Ang kanyang mga mata ay hindi na malinaw, ngunit may isang walang uliran na espiritu ng pakikipaglaban. Naghintay ang 2 sa entablado, sinukli ni Guyu ang kanyang itim na buhok na nakapusod sa likod ng kanyang ulo, at ang gwapong mukha ni Tang Wulan ay nagpakita ng malabong ngiti. Tila wala siyang pakialam na tamaan siya ni Long Yu sa huling pagkakataon. Kuya Long, nagkita tayong muli. Kumaway si Tang Wulan kay Long Yu. Malamig na sinabi ni Long Yu, hindi magbabago ang resulta, mabilis kang tumugon. Walang pakialam na ngumiti si Tang Wulan, iyan ang kalamangan, Xiao Qiang na hindi mapapatay. Kuya Long, hindi ko nahahayaang maging kusa ka ngayon. Naging matigas ang mukha ni Long Yu, ano ang mga salitang ito?
Si Dai Yuner sa gilid ay tumingin kay Tang Wulan, at pagkatapos ay kay Long Yu. Ang masungit na prinsesa ay nakakagulat na natahimik. Nagulat siya nang makitang wala siyang pakialam sa magiging resulta ng laro. Maghahanda ang magkabilang panig, isang 2-on-2 double match, 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula ang laro. Tumingin ang referee sa magkabilang panig, at pagkatapos ay mabilis na inihayag ang pagsisimula ng laro. Sa rostrum, si Tang Bingyao, ang pinuno ng delegasyon ng Daoluo Mainland, ay walang kamalay-malay na itinuwid ang kanyang likod. Bumalik si Tang Wulan. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Ngunit kaya ba niyang talunin si Long Yu? Kahit na ang Shrek Academy ay hindi isang talunan anuman ang tagumpay o pagkatalo, ngunit kung ito ay talagang lumikha ng mga himala. Si Dai Tianling ay mayroon ding kakaibang ekspresyon sa oras na ito. Sa araw na iyon, nakita niya sa sarili niyang mga mata kung gaano katindi ang trauma na dinala ni Long Yu kay Tang Wulan. Ito ay 10 araw lamang. Naka-recover na ba siya? At ito ay nakabawi ng maayos. Sa yugto ng kompetisyon. Sa sandaling ipahayag ng referee ang pagsisimula ng laro, si Tang Wulan ay gumawa ng malaking hakbang at sumugod sa direksyon ni Long Yu. Tila hindi siya naapektuhan ng kabiguan ng huling laro. Habang tumatakbo, kumislap ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Ang gintong singsing na espiritu ay tumaas mula sa ilalim ng mga paa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Long Yu. 1, 2, 3, 3. Ang mga gintong espiritong singsing sa kanyang katawan ay naging 3. Sa loob lamang ng 10 araw, hindi lamang niya napagaling ang kanyang mga sugat, ngunit mayroon pa ba siyang pangatlong spirit ring? Nagdesisyon ka na ba talaga? Tumingin si Old Tang kay Tang Wulan na may seryosong ekspresyon. Oo, Old Tang, nakapagpasya na ako. Kung hindi ako lalaban sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay pagsisisihan ko ito habang buhay. Kahit na ito ay magpapahirap sa aking hinaharap na landas sa paglilinang, hindi ko ito pinagsisisihan. Natutunan ko mula sa iyo na dumaan sa kakaibang mga kasulatan. Pagkatapos ng 8 channel na pamamaraan, ako ay nagmamadali sa 2 meridian, at ang aking kaluluwa ay tila nadagdagan ang aking lakas ng katawan. Medicinal solution, pati yung sinabi mo kailangan ko. Bumantong hininga si Old Tang, may dapat gawin at hindi dapat gawin ang lalaki. Ngayong nakapagpasya ka na, gawin mo na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang halimbawa. Susubukan kong tulungan kang kontrolin ang oras na kailangan para sa kasunod na selyo. Mas maikli. Okay. Mataimtim na sinabi ni Old Tang, hanggat maaari mong buksan ang lahat ng 8 mga channel ng kakaibang meridian at i-connect ang tulay sa pagitan ng langit at lupa sa susunod na 5 taon, karaniwang sa loob ng 9 na layer na selyo, hindi ka magiging masyadong mapanganib. Ngunit tandaan, hindi ka kailanman makakapagpahinga, dahil, ang selyo pagkatapos ng 9 na layer ay ang pinakamalaking pagsubok para sa iyo. Sa oras na iyon, ang bawat layer ng kamatayan ay magiging isang death column. Oo, 3 bilog, 3 buong bilog ng Golden Spirit Rings ang lumitaw sa katawan ni Tang Wulan. Ayaw na niyang maalala ang proseso. Naalala na lang niya na ito ang pinakamasakit na pagkakataong sinira niya ang lahat ng Golden Dragon King Seal sa kanyang harapan. Hindi nagtagal matapos masira ang ika-5 selyo, agad niyang nabasag ang ika-6 na layer. Ang Car Goddess sa kanyang katawan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Hanggang sa sinubukan niya ang halos lahat ng bagay, at sa tulong ng Old Tang at ng panlabas na puwersa ni Teacher Makino, bahagya siyang nagtagumpay sa pagsasanib. Noon lamang tumaas ang ika-3 gintong singsing sa kanyang katawan. Ang ika-6 na selyo ay bumagsak, ang ika-3 halo ay lumitaw, at ang sariling Golden Dragon King na bloodline na aura ni Tang Wulan ay biglang tumaas sa isang antas. Pahintulutan, at ang pinakamalakas na pakiramdam ay si Long Yu. Ang dugo ay nanginginig, at ang halo na nagmumula sa 3 gintong singsing ay tila nagdudulot ng matinding presyon sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Long Yu. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na si Tang Wulan, na nasa tapat, ay nagbabanta sa kanya. Ang banta na ito ay nagmula sa kanyang dugo, at higit pa sa kanyang paglaki. Pagkatapos ng matinding pinsala, mabilis siyang lumaki, at siya pa rin ang pang-4 na ring cultivation base, ngunit ang kanyang kabuoang lakas ay halatang bumuti ng isang malaking hakbang. Nawalan na siya ng lakas noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, walang alinlangang magdadala siya ng mas malakas na pagiging epektibo ng labanan. Kahit na hindi inisip ni Long Yu na si Tang Wulan ay maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya, hindi niya ito magagawa ngayon, paano ang hinaharap. Isang kalaban na may mas malakas na bloodline ng dragon kaysa sa kanyang sarili, at binigyan siya ng 5 o 10 taon upang lumaki, marahil ay malalampasan niya talaga siya. Napakalakas talaga nito. Ang martial spirit ng Mountain Dragon King ay agad na napukaw, at ang katawan ni Long Yu ay biglang namaga. Si Dai Yuner, na nasa tabi niya, ay mabilis na umatras ng 2 hakbang, na napukaw ang kanyang martial spirit, at kasabay ng paglabas ng multo ng aswang pusa, ang kanyang mga mata ay nagningning. Tumayo ka. Sa pamamagitan ng mental detection, nagulat siya nang makitang si Tang Wulan ay parang nagninangas na gintong apoy sa oras na ito. Napakalakas ng bloodline aura ng kanyang katawan na hindi niya maramdaman ang sirkulasyon ng dugo sa kanyang katawan.
Siya ay talagang naging mas malakas, ngunit ang nakamamatay na pinsala ay nagpapataas ng kanyang antas ng paglilinang sa halip. Sa oras na ito, naabot na ni Tang Wulan ang harapan ni Long Yu, nakaunat ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at isang pares ng higanteng martilyo ang ipinanganak. Sa huling pagkakataon na lumaban siya kay Long Yu, ito ay ang higanteng martilyo na magagamit lamang ng pares ng mecha na ito, kasama ang magulong paraan ng cloak hammer, at ang mapang-epong Long Yu ay natalo sa kanyang sarili sa kapangyarihan. At sa pagkakataong ito, ginamit niya muli ang parehong paraan. Ang dalawang martilyo ay umindayog at marahas na hamampas kay Long Yu. Sa kanang kamay ni Long Yu, isang double-pointed spear ang lumitaw, ang kanyang figure ay kumislap, at ang sibat ay naging dalawang sinag ng liwanag, na ayon sa pagkakabanggit ay nakatutok sa dalawang higanteng martilyo ni Tang Wulan. Ding, ding, dalawang malulutong na tunog. Ang katawan ni Tang Wulan ay nahulog mula sa langit, at ang momentum ay nablock, ngunit si Long Yu ay talagang umatras ng kalahating hakbang. Ang banggaan na ito lamang ang makapagsasabi ng paglaki ni Tang Wulan. Ang kanyang kapangyarihan ay malinaw na napabuti ng isang antas kumpara sa huling beses na naglaro siya laban kay Long Yu. Nang hindi ginagamit ang Chaos Cloak Hammer Method, hindi niya ito mapipigilan. Ang mga kaliskis ng gintong dragon ay sumasakop sa buong katawan, at ang katawan ng gintong dragon ay nailabas na. Ang dobleng martilyo ni Tang Wulan ay tumawid, at dumiretso kay Long Yu para durugan ito. Sa kabilang panig, umikot si Dai Yuner sa isang arko, na nilalampasan sina Tang Wulan at Long Yu sa harapan, at dumiretso sa Guyu sa bilis ng maltong pusa. Hindi sumugod si Guyu kasama si Tang Wulan, ngunit tumayo siya, hindi man lang pinakawalan ang kanyang martial soul, na parang walang kinalaman sa kanya ang laban na ito. Para sa kakayahan ni Guyu, nagsagawa rin ng simpleng pagsusuri ang Monster Academy. Ang pagsusuri sa kanya ay isang long-range attack o isang control-type War Spirit Master. Naglaro siya ng pinakamahusay na labanan laban kina Tang Wulan, Huo Lantang at Ye Ji. Sa kaso ng 2-on-2, umaasa sa kakaibang kontrol ng elemento ng espasyo, ang nakakahimok na Huo Lantang ay hindi man lang nagsuot ng battle armor, at natalo sa laro. Sa makatuwid, sa sandaling dumating si Dai Yuner, pinuntahan niya si Guyu. Hindi siya handang lumahok sa kompetisyon sa pagitan nina Tang Wulan at Long Yu. Kilala pa niya ang sarili niya. Alam niya na ang antas ng labanan na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang salihan. Ngunit hanggat kaya niyang lutisin ang kasama ni Tang Wulan, makakamit ang layunin. Nang makita niya, sumugod siya sa loob ng 50 metro mula sa Guyu, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at isang soul impact ang pinakawalan. Alam niya na may kakayahan si Guyu na maglipat ng espasyo. Kaya naman, napakaganda ng kanyang plano. Kinokontrol niya si Guyu sa pamamagitan ng soul impact at pinigilan siya sa pagpapakita ng kakayahan ng space transfer. Sa sandaling ang gayong Panginoon ng kaluluwa ay malapit ng mag-isa, gamit ang espiritu ng multo na pusa at ang paghatol ng kanyang pagtuklas ng espiritu, tiyak na matatalo niya ito sa maikling panahon. Ang epekto ng kaluluwa ay pinakawalan, ngunit ang mga mata ni Guyu ay kalmadong tumingin kay Dai Yuner. Biglang naramdaman ni Dai Yuner na ang kanyang mental power ay parang sumugod sa dagat, at pagkatapos ay nilamon ng dagat sa isang iglap. Kasabay nito, isang malaking whirlpool ang lumitaw sa dagat, na hinihigop ang kanyang sariling espiritu. Kapangyarihan, upang tuluyan akong mahulog dito. Sa isang mahinang nguso, si Dai Yuner, na nagmamadaling tumakbo patungo kay Guyu, na suray-suray sa ilalim ng kanyang mga paa, biglang nawala ng balanse, at diretsyong bumagsak sa lupa. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, isang figure ang lumitaw sa tabi niya. Pagkataas pa lang niya ng kanang kamay ay kinurot niya ang leeg niya at binuhat siya. Ang pagbabagong ito ay naganap ng napakabilis. Tapos na ang unang mahigpit na laban nina Tang Wulan at Long Yu, at tapos na ang labanan sa pagitan nina Guyu at Dai Yuner. Direktang nahulog si Dai Yuner sa kontrol ni Guyu. Oh my God! Anong nangyayari? Bakit biglang nawala ng kontrol ang Her Royal Highness sa katawan niya at nahulog sa kamay ng iba? Hindi maintindihan ni Fang ang nangyari, ngunit kitang-kita ang resulta. Nang magkita si Dai Yuner, nahuli si Guyu. Ang pilak na ilaw ay muling kumislap, si Tang Wulan ay nawala sa manipis na hangin, at nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa tabi na ni Guyu. Ang sibat sa kamay ni Long Yu ay nahulog sa bakanteng espasyo, at nagulat siya nang makitang si Dai Yuner ay talagang nahulog sa kamay ng kalaban. Bagamat mayroon lamang 4 na ring cultivation base si Dai Yuner, isa siyang kambal na martial soul. Gamit ang pinagpalang espiritong mata martial soul at ang Royal Family Descendant Ghost Cut martial soul, ginawa ng dalawang martial souls ang kanyang cultivation base na hindi mababa sa ordinaryong Soul King class. Ang malakas. Ngunit ito ay isang Dai Yuner na nahuli ng kanyang kalaban sa isang enkwentro, na sadyang hindi ka panipaniwala. Huwag kang gagalaw, baka magalang ako. Tiningnan ni Tang Wulan si Long Yu na may masamang tingin, ang kanyang mga mata ay pumutok na may intensyong pumatay, ang kanyang mga mata ay unti-unting namula, ang dalawang martilyo sa kanyang mga kamay ay nawala, at ang mga kuko ng gintong dragon ay nakausli ng husto. Ang dulo ng kuko ay direktang bumagsak sa ibabaw ng ulo ni Dai Yuner.
Alam ng lahat na sa talas ng kanyang mga kuko ng gininto ang dragon, kung gusto mo ang buhay ni Dai Yuner, kailangan mo lang itong ipadala at tapos na. For more videos, please like, share and subscribe.